Habang umuulan ng malakas sa isang maliit na gusali, makikita naman sa labas ang mga gutom na zombie. Mula sa labas ng pintuan ay may kumakatok, nagpakilala din ito bilang kanilang kaklase, kaya naman nakiusap siya sa mga tao na nasa loob na buksan nila ang pintuan. Habang naririnig ang mga pakikiusap ng lalaki na nasa labas, ang mga babaeng estudyante naman ay nagtatago at natatakot sa mga pangyayari. Ang tatlong lalaki ay pilit pinipigilan na makapasok ang kanilang kaklase, habang ang isang lalaki naman ay kinakabahan at hindi alam ang gagawin. Mula sa kawalan ng isang babae ay nagsalita at sinabing papasukin nila ang lalaki sa labas. Sinabi niyang kaklase nila ang nasa labas, kaya naman hindi daw nila pwede itong pabayaan na lang. Ang isang lalaki ay nataranta at sinabing napakaraming zombie sa labas, kaya naman malamang nakagat na daw ng zombie ang kanilang kaklase. Si Janet ay muling nagsalita at sinabing siya ang class president nila. Kaya naman kung may mangyari mang masama siya daw ang sasagot sa responsibilidad. Muling sinabi ng dalaga na nakakapagsalita pa ang kanilang kaklase. Kaya naman malinaw na hindi pa daw ito zombie. Tinanong niya din ang tatlong lalaki kung hindi daw ba sila nakakaramdam ng awa. Ang lalaki ay nainis at biglang sinabi kay Brandon na magbibilang siya ng 3 at sabay daw nilang buksan ang pintuan. Isasarado din daw nila agad ang pintuan matapos makapasok ng kanilang kaklase. Habang siya ay kinakabahan, ang plano naman ay naintindihan ni Brandon. Habang nagbibilang ng 3 segundo, ramdam naman ang kaba sa kanilang mga mukha. Matapos ang bilang binuksan na nila ang pintuan, ngunit ang kaklase nila ay tuluyan ng naging zombie at agad sumugod sa kanila. Ang mga estudyante sa loob ay nagulat at natakot dahil sa nangyari, habang si Brandon naman napasigaw na lamang na lumayo ang kanyang zombie na kaklase. Ang zombie ay nagawang mapatumba si Brandon, habang siya ay sumisigaw ng tulong. Ang lahat naman ay patuloy pa din na nagkakagulo. Ang binata ay hindi pa din sumusuko at patuloy pa din pinipigilan ang zombie, ngunit hindi nagtagal siya ay tuluyan ng nakagat at siya naman ay bigla na lang napasigaw. Ang ating bida ay nakaramdam ng kakaiba, siya ay nagkaroon din ng alaala na pinutol niya ang kanyang nakagat na kamay gamit ang lagare upang mapigilan ang impeksyon sa kanyang buong katawan. Matapos makapasok ng mga zombie sa loob, makikita naman na ang buong paligid ay nagsimulang magkagulo. Gamit ang kakaibang bilog na bagay, ang nakamaskarang lalaki naman at ang iba pa ay sinabihan ang ating bida na maghiganti ito at baguhin ang kanyang buhay. Habang nakahiga sa kakaibang bagay ang Brandon mula sa hinaharap, ang switch naman ay pinagana na ng nakamaskarang lalaki. Habang nagkakaroon ng matinding liwanag at mga pagkidlat sa paligid, ang ating bida naman ay nakaramdam ng kakaiba at bigla na lang napunta sa nakaraan. Ang boses ng kanilang kaklase sa labas ay muling maririnig na humihingi ng tulong at nakikiusap na papasukin siya ng kanyang mga kaklase. Ang parehong babae ay nagsalita at sinabing papasukin nila ito. Muli din niyang sinabi na siya ang class president, kaya naman siya daw ang sasagot sa mangyayaring hindi maganda. Matapos makita si Janet, napansin naman ni Brandon na naging bata ulit ang dalaga. Si Janet ay muling kinonsensya ang 3 upang papasukin ang kanilang kaklase. Si Brandon naman ay bigla na lang napangiti habang iniisip na nagtagumpay ang kanyang pagbalik sa nakaraan. Gamit ang matalas na tingin, tinawag niya naman ang dalaga. Habang nakangiti ang ating bida, sinabi niya naman na malaking porsyento na nakagat na ang kanilang kaklase. Kaya naman tinanong niya si Janet kung paano nito haharapin ang sitwasyon kung sakaling pinapasok na nila ang kaklase nilang may kagat na ng zombie. Ang dalaga naman ay kumpiyansang sinabi na tiwala siya sa kanyang sarili na hindi pa nakagat ang kanilang kaklase. Kaya naman muli niyang inako ang responsibilidad kapag nagkamali siya sa kanyang hinala. Si Brandon ay pumayag na sa kagustuhan ni Janet, ngunit inalok niya naman ang dalaga na siya na daw mismo ang magbukas ng pintuan. Si Janet ay nagulat sa sinabi ni Brandon, habang ang mga dalaga naman ay napansin din ang usapan ng dalawa. Ang dalaga ay sinabi na isa siyang babae, at ang ating bida naman ay isang lalaki, kaya naman makapal daw ang mukha ng ating bida para utusan siya nito na magbukas ng pintuan. Ang binata ay napatawa na lang bigla, at sinabi na tanging mang-utos lamang ang magaling si Janet at pagkatapos kukunin nito ang magandang reward na nagawa ng ibang mga taong inuutusan niya. Si Brandon ay muling napangiti at sinabing hipokritong babae si Janet. Ang dalaga ay biglang nainis at pinatigil ng magsalita ang binata. Ang dalaga ay pinatabi sa gilid ang ating bida at sinabing siya na ang magbubukas ng pintuan. Habang sinasabi na hindi pa siya natatakot sa buong buhay niya, si Janet naman ay pinaalis ang kanyang kaklase sa pintuan at handa na siyang buksan ito, habang sinasabi ng mga bakla ang 3 lalaki. Bago niya patuluyang mabuksan ang pintuan, ang zombie naman ay bigla na lang nasira ang pintuan na nagpatalsik naman sa kanila. Ang mga estudyante sa loob ay kinabahan dahil nasira na ang pintuan sa kanilang pinagtataguan. Si Janet ay sumakit ang ulo sa kanyang pagkabagsak. Nagulat din siya matapos niyang makitang naging zombie na ang kanyang kaklase. Habang sumisigaw ang zombie,
Ang tatlo naman ay natarantang makitang zombie na ang kanilang kaklase. Ang zombie ay palapit na sa kanila, habang ang dalawa naman ay sinabing wala na silang matatakbuhan. Upang mailigtas ang kanyang sarili, siya naman ay nagawang itulak ang kanyang kaklase papunta sa zombie. Ang ating bida ay biglang sinipa ang dalaga papunta sa zombie. Matapos magulat sa ginawa ni Brandon, siya naman ay nakangiti lamang at walang awa na pinagmasdan si Janet. Matapos siyang mahawakan ng zombie, siya naman ay handa ng kagatin nito. Ngunit gamit ang legendary weapon ni Brandon, nagawa niya namang mapatay ang zombie nilang kaklase. Ang dalaga ay nagugulat habang nakikita niya ang ating bida na masaya sa kanyang ginagawa. Si Janet ay bumagsak sa labas kasama ng zombie habang nakikiusap siyang iligtas ng ating bida. Si Brandon naman ay naalala na masyado siyang naghirap sa nakaraan niyang buhay nang dahil sa dalaga, kaya naman oras na daw para kay Janet na maghirap din ito katulad niya noon. Ang binata ay balak na isarado ang pintuan na ipinagtaka at ikinataranta naman ng dalaga. Dahil sa ginagawa ni Brandon, nagtaka naman ang kanyang mga kaklase sa ginawa nito. Siya ay biglang tumingin ng masama sa kanila at sinabing harangan na nila ang pintuan, na agad naman sinunod ng kanyang mga kasamahan. Mabilis nilang naharangan ang pintuan, kaya naman ang dalaga ay hindi na makapasok sa loob habang ito ay nakikiusap na papasukin nila. Ang mga estudyante ay patuloy sa pagharang ng pintuan. Mula sa labas muli niyang sinabi na siya ang class president, kaya naman makapal daw ang mukha nilang itrato siya ng ganito. Ang mga dalagang kaklase naman nila ay natataranta at sinasabing huwag na ulit silang magpapasok. Ilang sandali pa, patuloy pa din pinipigilan ng mga estudyante na makapasok ang dalaga na nasa labas. Nagtaka din sila kung bakit hindi na nag-iingay at pinipilit makapasok ng kanilang class president. Ang isang babae naman ay naghinala na malamang tumakbo na ito palayo. Ang iba niyang kaklase ay napansin din ang mga kakaibang ginagawa at pagkilos ni Brandon na para bang naging ibang tao na ito. Si Brandon ay biglang napalingon, at sila naman ay biglang kinabahan. Ang ating bida ay tinanong kung natatakot nga daw ba sila sa kanya, ngunit sila naman ay mabilis sumagot na hindi sila takot. Ang kanyang kaklase ay nagpasalamat sa ating bida, dahil kung hindi daw dahil sa pagsipa nito sa class president nakagat na daw sana siya ng zombie. Ang tatlong kaklase niya ay nagpasalamat sa kanya, at sinabi na deserve ni Janet ang mamatay dahil masyado daw itong arogante. Dahil kay Janet muntikan na din daw silang mamatay lahat kanina. Ang ating bida ay pinigilan ang kanyang pagtawa at bigla na lang napangiti. Masaya daw siyang hindi sila takot sa kanya, kaya naman buksan na daw nila ang pintuan upang makita niya ang nangyayari sa labas. Ang tatlo naman ay nagulat at hindi makapaniwala dahil sa sinabi ni Brandon. Muling sinabi ng ating bida na napagtanto niyang mali ang ginawa niya kay Janet. Kaya naman balak niya daw ang puntahan ito sa labas para makita ang kalagayan nito. Ngunit ang tatlo naman ay muling pinaalala sa ating bida na delikadong lumabas dahil sa dami ng mga zombie. Si Brandon ay biglang sumigaw at muling sinabi na buksan nila ang pintuan. Dahil sa naramdaman nilang kaba, sila naman ay agad tinanggal ang mga pampabigat sa pintuan. Matapos niyang makalabas sa gusali, napansin niya namang nawala na ang zombie pati na din ang dalaga sa lugar. Matapos makita ang liwanag ng araw, napansin niya naman na wala ng gaanong zombie sa paligid. Mula sa kanyang likod bigla namang sinarado ng kanyang mga kaklase ang pintuan. Mula sa loob narinig niya naman ang mga sinasabi ng kanyang mga kaklase tungkol sa kanya, sila ay natatakot din at kinakabahan na makasama siya, kaya naman huwag na daw nila itong papasukin sa loob. Ang ating bida ay palayo na sa gusali. Napansin nilang palayo ito sa kanila, kaya naman nagtaka sila kung saan ito pupunta. Ang lalaki ay biglang nagulat dahil si Brandon ay palapit sa isang zombie. Habang gumagawa ng kakaibang ingay, ang binata naman ay paunti-unting lumapit sa kanya. Siya ay bigla na lang umiti at hinawakan ng mahigpit ang kanyang legendary weapon. Ang binata ay tumakbo pasugod sa zombie na ikinagulat namang makita ng kanyang mga kaklase. Ang zombie ay nagawa niyang mahampas sa pagmumukha, nagpatuloy din siya hanggang sa mawasak na lamang ang pagmumukha nito. Ang kanyang mga kaklase ay patuloy nagugulat at sinabing mukhang nabaliw na si Brandon. Matapos ang walang humpay na paghampas sa zombie, siya naman ay tuluyan ng natapos sa pagpatay nito. Mula sa wasak na ulo ng zombie, may kinuha naman siyang bilog na bagay dito. Matapos makuha ang bagay siya naman ay napangiti. Ayon sa kanya ito daw ang bagay kung bakit nagsimula ang zombie apocalypse. Ito din daw ang kinailangan noon ng mga mechanic upang makasurvive at malabanan ang mga banta na kanilang kinaharap sa kanyang nakaraang buhay. Si Brandon ay napalingon at nakita ang isang matandang zombie. Muli na namang tumakbo pasugod ang binata, habang ang kanyang mga kaklase naman ay patuloy pa din siyang pinapanood. Ang dalawang lalaki ay namamangha sa ginagawa ni Brandon, habang ang isang babae naman ay nasusuka dahil sa kanyang nakikita. Matapos marinig ang usapan nila kanina na mukhang nagbago ang ating bida, naalala naman ng lalaki na isa lamang daw duwag si Brandon noon.
Dahil sa mga kakaibang pinapakita ng kanilang kaklase, sila naman ay muling natakot sa kanya. Ang isang kaklase nila ay napansin na malakas ang ating bida, kaya naman nirekomenda niyang pabalikin ito para tulungan silang patayin ang mga zombie. Ang isang lalaki naman ay hindi pumayag sa plano, habang ang isa naman ay muling sinabi na hindi sila pwede maghintay na lang hanggang sa mamatay sila dito sa lugar. Mula sa bintana ang sandata ni Brandon ay binasag ang salamin. Inalok niya din ang kanyang mga kaklase para lumabas, dahil sa napakasaya daw ang pumatay ng mga zombie. Ang dalawang lalaki ay nanginig sa takot, at sinabing may zombie sa likod ng ating bida, na kanya namang kinaalerto. Ang zombie ay malapit nang makalapit sa kanya, ngunit madali niya lang naman itong sinipa, at hinampas sa pagmumukha. Habang patuloy nanunood ang kanyang mga kaklase, siya naman ay nakapatay na naman ng isa pang zombie. Habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha, ang mga kaklase niya naman ay patuloy pa ding nagugulat sa kanyang ginagawa. Matapos niyang mapatingin sa kanila, ang ating bida naman ay nagkunwaring hindi niya alam kung infected na siya, kaya naman pinarinig niya sa kanila na maghiwalay na lang sila mula rito, dahil ayaw niya daw silang saktan kapag naging zombie na siya. Si Brandon ay nagpaalam na sa kanila, at sinabing sana makasurvive sila at muling makapagkita sila sa susunod. Ang dalawang lalaki ay napanganga na lang sa pag-alis ng ating bida, habang ang buong kwarto naman ay napuno ng katahimikan. Habang naglalakad si Brandon paalis sa eskwelahan, sinabi naman ng ating bida na nag-umpisa na ang apokalips sa buong mundo. Dahil ang 50% ng sangkatauhan ay naging zombie, ang ekonomiya naman ay biglang bumagsak ng malala. Habang lumilipas ang panahon dumadami ang mga zombie, at ang mga tao naman ay nag-aaway para makakuha ng mga supplies na kanilang kailangan para makasurvive. Ang ating bida ay iniisip na dahil kay Janet nakagat siya noon ng zombie, nakasurvive din daw siya noon matapos niyang putulin ang kanyang kamay na infected. Sa halos 50 years siyang nabuhay noon puro kahirapan at laging gutom lang daw ang kanyang naranasan. Ayon kay Brandon nakilala niya daw ang isang mechanic noon sa kanyang nakaraang buhay at ito ang naging dahilan kung bakit siya ngayon nakabalik sa nakaraan. Habang patuloy naglalakad ang binata, nakita naman siya ng dalawang lalaki. Inakala din nila na mukhang nabaliw na ito dahil sa matinding gutom, kaya naman naglalakad na lang ito ng walang pakialam sa panganib sa kanyang paligid. Mula sa background sinabi ng lalaki na gusto niya itong tawagin, ngunit ang isa naman ay hindi pumayag dahil baka infected na daw ang binata. Habang naglalakad ang ating bida sa maliit na parke, may mga zombie naman na makikita mula rito. Hindi nagtagal ang mga zombie ay napansin si Brandon na naglalakad lamang ng walang kaba. Ang mga zombie ay agad namang tumakbo papunta sa kanya. Ang isang lalaki ay kinabahan dahil sa pasugod na zombie sa ating bida, habang ang isa naman ay muling sinabihan na baliw na ang ating bida. Matapos niyang mapangiti, madali niya lang naman pinatay ang mga zombie na nagtatangkang lumapit sa kanya. Ilang sandali pa ng kanyang pakikipaglaban, ang dalawang lalaki naman ay namangha sa binata. Mula sa isang sulok may nanunood sa ating bida, at ito ay walang iba kundi si Janet na sobrang nagagalit sa kanya, at sinabing hindi magtatagal papatayin niya si Brandon. Matapos niyang tapusin ang grupo ng mga zombie, hiningal naman ang ating bida. Siya ay bigla din na alerto dahil sa panibagong grupo ng zombie na dumating. Si Brandon ay nainis at bigla na lang siyang tumakbo. Napansin niya din na medyo madami ang grupo ng zombie na ito, kaya naman nagpatuloy na lang siya sa pagtakbo. Mula sa isang gusali may mga lalaki namang pinapanood siyang tumatakbo. Habang siya ay tumatakbo may napansin naman siyang convenience store. Nagsimula din siyang katukin ang lugar at sinabing papasukin siya ng taong nasa loob. Mula sa isang security camera, si Brandon naman ay sinabing may injury siya at may napakadaming zombie ang humahabol sa kanya. Ang matandang lalaki ay naririnig ang pagsigaw ng ating bida sa tindahan at sinabing hindi siya papapasukin ng tao sa loob ng gusali. Hindi nagtagal, napansin ni Brandon ang pagbukas ng gusali. Mula sa isang sulok may zombie na naman ang dumating na agad niya namang nahampas at pinatay. Habang patuloy niyang pinapatay ang mga parating na zombie, siya naman ay agad nang pumasok sa loob ng gusali. Nagsara din agad ang pasukan matapos niyang makapasok sa loob. Mula sa labas ang mga zombie ay patuloy pilit na pumapasok, habang ang mga ito naman ay naririnig ni Brandon. Matapos niyang makatayo, napansin niya naman ang maraming laman na pagkain ng convenience store. Mula sa counter ng tindahan may isang babae namang pinagmamasdan siya. Mula sa isang nightclub, napansin naman ng mga lalaki ang ginawang pagpatay ng isang estudyante sa mga zombie. Ang lalaki ay sinabi din sa kanyang boss ang mga nagawa ng ating bida. Habang tumatawa si Centipede, sinabi niya naman na hindi niya akalain na mahina lang daw pala ang mga zombie, dahil kung kaya daw ng isang bata pumatay ng 6 na zombie mag-isa, kakayanin din daw nila ito na gawin. Ang ating bida ay napangiti at sinabing nakita niya na ito, kaya naman lumabas na siya. Hiningi din ni Brandon sa babae ang remote control para sa pasukan ng convenience store.
Ang babae sa counter ay hindi pa din lumalabas, kaya naman napabuntong hininga na lang siya. Habang nagkukunwaring sumasakit ang sugat ng ating bida, ang babae naman ay nabahala at agad itong kumuha ng benda. Matapos ibigay ang benda at tape, si Brandon naman ay agad hinila ang babae na kanya namang ikinagulat at sinabing pakawalan siya nito. Habang hinihingi ang remote control, ang ating bida ay sinabing huwag mag-alala ang babae dahil hindi naman daw siya kumakain ng bata. Si Vanessa ay nagkunwaring hindi niya alam ang sinasabi ng binata, ngunit napansin naman ito ni Brandon sa kamay ng bata. Agad niya itong kinuha kay Vanessa, at agad din naman itong gumapang palayo matapos makuha sa kanya ng remote. Habang sumisilip sa isang sulok, sinipa naman ni Brandon ang lagayan ng mga paninda na ikinagulat naman ni Vanessa. Sinigawan niya din ang batang babae at sinabing napakatanga nito dahil napakabilis daw nitong maniwala sa ibang tao. Habang malakas ang ulan sa labas ng convenience store, ang batang babae naman ay ginagamot ang ating bida. Habang binibendahan ang naputol nitong braso noong nakaraan niyang buhay, siya naman ay tiniis ang sakit. Matapos gawin ng batang babae ang pagbenda, agad namang nagpasalamat ang ating bida kay Vanessa. Habang siya ay nagsisinop, naalala niya namang delikado sa labas, kaya naman sinabi daw ng kanyang tatay na huwag siyang lumabas sa loob ng convenience store kahit anong mangyari. Si Vanessa ay sinabing pupunta muna siya sa baba at maghahanda na din daw siya ng pagkain ni Brandon, kaya naman agad itong nagpasalamat sa kanya. Matapos makalabas ng batang babae, ang ating bida naman ay nakaramdam ng ginhawa dahil sa swerte niyang pinagbuksan siya ni Vanessa ng pintuan. Napagtanto niya din na patay na daw sana siya ngayon sa pagkaubos ng dugo o kaya pinatay na siya ng zombie kung hindi dahil sa batang babae. Mula sa baba narinig ng ating bida na may kausap ang batang babae na kanya namang ipinagtaka. Si Centipede ay nagpasalamat sa babae dahil sa pagbukas nito ng pintuan para sa kanila. Ang inosenteng bata naman ay inakala na mamamatay na sila sa gutom dahil ito ang kanilang sinabi kanina. Si Centipede ay muling tinawanan ang inosenteng bata at sinabi na sa kanila na ang lahat ng laman ng kanyang tindahan. Ayon sa batang babae, hindi magtatagal makakauwi na daw ang kanyang tatay. Ngunit si Centipede naman ay sinabing pinakain na nila ang kanyang tatay sa mga zombie. Ang manyakol na lalaki ay binalak din pagsamantalahan si Vanessa. Mula sa isang sulok wala nang nagawa ang ating bida kundi ang makinig lamang sa mga nangyari. Ilang sandali pa namatay na ang babae, habang ang ating bida naman ay nakinig lang sa isang sulok dahil sa kanyang kaduwagan noon. Ngayong pagkakataon si Brandon ay seryoso at sinabing ililigtas niya ang batang babae kahit na anong mangyari. Habang naliligo ang binata iniisip niya naman na tuturuan niya ang batang babae kung gaano kasama ang mga tao sa apocalypse. Gagawin niya daw ito kahit na magmukha pa siyang masamang tao kay Vanessa. Habang kumakatok ang bata sa labas, agad naman nagalit si Brandon at sinabing istorbo ang batang babae. Siya naman ay biglang nagulat at humingi ng tawad. Sinabi niya din na nakita niyang madumi ang damit ng binata, kaya naman dinalhan niya ito ng bagong maisusuot. Dahil sa sobrang bait ni Vanessa muli na namang nainis si Brandon, at sinabing umalis na ang bata at iwan na ang damit na sinang-ayunan naman ni Vanessa. Muling sinabi ni Brandon na napakahina ng personalidad ng batang babae. Kaya naman hindi daw ito tatagal mag-isa sa gitna ng apocalypse. Habang nagsasaya ang binata sa kanyang pagligo, sinabi niya naman na hindi magtatagal magiging polluted na ang mga tubig. Matapos maligo sinabi niya din na mapuputol na ang linya ng tubig ng mga ilang araw. Dahil sa tubig at pagkain na meron ang convenience store pwede na daw itong magtagal. Habang nakatingin sa salamin, iniisip niya naman na kailangan niya din makakuha ng mga kagamitan at mga sandata. Muli niyang nakita ang bata niyang mukha kaya naman siya ay naging masaya. Dahil sa muli niyang pagbalik sa pagiging bata, nakaramdam din siya ng ginhawa dahil wala na ang mga sakit ng katawan na nararamdaman niya noon sa kanyang nakaraang buhay. Napansin niya din ang napakapayat niyang katawan, kaya naman nagpasya siyang mag-workout upang magpalaki ng katawan. Matapos niyang makalabas sa banyo, nakita niya naman ang iniwan na damit ni Vanessa. Ang bata ay muli na naman kinabahan dahil si Brandon ay sumisigaw na naman at nagrereklamo sa binigay na kasuotan ng batang babae. Mula sa nightclub, si Centipede ay tinawag ang atensyon ng lahat. Ayon sa kanya malapit nang maubos ang kanilang supply ng pagkain at hindi na ito magtatagal, kaya naman kailangan daw nila ang makagawa ng base upang makasurvive sila sa apocalypse na ito. Si Centipede ay itinuro din ang convenience store at sinabing kailangan nila itong manakawan upang masiguro ang kanilang supply at makapagpatuloy sa kanilang paggawa ng base. Ayon sa kanilang boss may cute na batang babae sa tindahan na ito, kaya naman balak niya itong paglaruan. Dahil dalawa lang daw silang nasa loob ng tindahan kasama ang ating bida, baliwala lang daw nila itong masasakop. Hindi nagtagal, inutusan niya na ang kanyang mga kasamahan upang sumugod at ubusin na muna ang mga zombie sa paligid. Mula sa convenience store, si Vanessa ay may napansin at ito ay ang ating bida
na muling naiinis sa bata habang sinasabing may tanong siya sa kanya. Tinanong ni Brandon kung nasaan na nga daw ba ang mga magulang nito at bakit ito mag-isa dito sa tindahan. Ayon sa kanya lumabas daw ang kanyang tatay upang maghanap ng mga supply, ngunit hindi pa din daw ito bumabalik. Ang ating bida ay muling tinakot ang bata, sinabihan niya din na isa siyang baliw dahil sa pagpapapasok nito sa kanya. Tinanong niya din kung hindi daw ba natatakot ang bata na baka may gawin siyang masama sa kanya. Dahil sa dami ng dugo sa katawan ni Brandon kanina, pinapasok niya daw ito at inakalang may injury siya. Si Brandon ay patuloy na nagagalit at tinanong kung hindi daw ba nito alam ang nangyayari sa labas. Si Vanessa ay agad namang sinabi na alam niyang may mga zombie sa labas dahil nakikita niya daw ito mula sa security camera. Ang ating bida ay sumasakit ang ulo at patuloy tinatakot na ipapakain ang bata sa mga zombie. Ngunit dahil nakakalungkot daw ang mag-isa sa apocalypse, si Brandon ay sinabi kay Vanessa na simula ngayon magtratrabaho na siya sa ating bida. Papatayin niya din daw ito kaagad kapag nagreklamo ang batang babae sa pagiging alalay nito sa kanya. Ang mga zombie ay galit na galit at bigla na lang kinakain ang isang kasamahan ni Centipede, habang sila naman ay pinagmamasdan na kinakain ang kanilang kasamahan. Patuloy na kinakabahan ang kanyang mga tauhan, at siya naman ay inutusan silang makipaglaban sa mga zombie. Ang isang lalaking mukhang zombie ay biglang tumakbo dahil sa sobrang takot, ngunit nagawa itong mahawakan ng leader at biglang ibinato papunta sa mga zombie. Habang siya ay nalalapit na sa kamatayan, nagtaka naman siya kung bakit ito nagawa ni Centipede sa kanya. Habang sila ay nakikipaglaban sa mga zombie, bigla namang sinabi ng leader na tumakbo na sila dahil sa dami ng zombie sa paligid. Habang sila ay tumatakbo, nalipat naman ang eksena sa tindahan. Habang paakyat ang batang babae, siya naman ay may dalang cup noodles at sinabing luto na ang pagkain ni Brandon. Siya ay agad sinungitan ang batang babae at sinabing umalis na agad ito. Bago pa makalabas si Vanessa, sinabihan niya naman itong huwag pumunta sa kanya hanggat hindi niya sinasabi na agad namang naintindihan ng batang babae. Matapos nitong makalabas, agad namang naghanda si Brandon para kumain. Siya ay hindi na napigilan ang kanyang sarili at kumain na para bang ngayon lang siya nakakain sa tagal ng panahon. Dahil sa tagal niyang hindi nakakakain ng cup noodles, napasabi naman siyang ito daw pala ang lasa ng cup noodles. Ayon sa kanya ang cup noodles daw ay naging isa sa mga pinakamasarap at pinakamahirap makuhang pagkain noong nakaraan niyang buhay. Habang siya ay kumakain, napansin niya namang may kakaibang ingay sa labas ng convenience store. Mula sa bintana may bumato ng bato na ikinagulat naman ng ating bida. Mula rito may kamay ang lumitaw at ito ay si Centipede na sinasabing hindi napapagod ang mga zombie sa paghabol sa kanya. Si Centipede ay bigla ding nagulat matapos nitong makita si Brandon. Ang kupal ay bigla ding nagalit at sinigawan ang ating bida na hilahin siya nito dahil kung hindi papatayin niya daw si Brandon. Si Brandon ay nainis at bigla namang kinuha ang lagayan ng mainit na tubig. Habang palapit ang ating bida, si Centipede naman ay nagtaka sa dala ng binata. Si Brandon ay binuhos na ang mainit na tubig, kaya naman ang kupal ay biglang napasigaw ng malakas. Dahil sa sinabing papatayin siya nito, sinabi naman ni Brandon na uunahan niya na siyang patayin. Ang ating bida ay nagulat dahil si Vanessa ay biglang lumitaw at pinipigilan siya. Sinabi niya din na hayaan na nitong makapasok at tigilan na nitong saktan ang lalaki. Muling sinabi ng ating bida na hindi nito alam kung gaano kasama ang mga tao sa gitna ng apocalypse. Ngunit ang batang babae naman ay sinabing masama daw ang manakit ng ibang tao ayon sa kanyang tatay. Ang kwarto ay bigla namang nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang ating bida ay muling sinabi na papatayin siya ng lalaki kapag pinapasok niya ito. Ngunit si Centipede naman ay sinabing hindi niya sila papatayin. Habang paunti-unting pumapasok sa loob, sinabi niya namang nagutom siya kaya naman umakyat siya dito para maghanap ng pagkain. Ang ating bida ay nagsisi dahil hindi niya agad tinulak ang lalaki palabas. Dahil sa nandito ang batang babae, mahihirapan na daw siyang patayin si Centipede. Si Brandon ay may napansin na patalim sa mesa, habang si Centipede naman ay nakasampa na sa loob ng kwarto. Ang kupal ay nagpasalamat sa pagpapapasok sa kanya, at sinabing mamamatay na silang dalawa dahil teritoryo niya na daw ang lugar na ito. Si Vanessa ay bigla na lang din nagulat dahil sa biglaang pagbabago ng ugali ng lalaki. Mula sa nightclub, ang mga zombie ay nagsama-sama dito sa lugar. Ang dalawang lalaki ay kinakabahan dahil sa mga zombie na sinusubukang makapasok. Ang binata ay nagtataka kung ano na ang kanilang gagawin, habang ang matanda naman ay sinabing kasalanan lahat ito ni Centipede, dahil kung hindi sila lumabas tatagal pa daw sana ng 1 buwan ang kanilang supply. Habang natatakot ang mga babae, nagtaka naman ang binata kung nasaan na ang kanilang boss. Kaya naman sinabi ni Calvo na nakita niya itong tumakbo kanina sa tindahan, wala na daw siyang pakialam kay Centipede. At sinabing mas maganda din daw kung mamamatay na ito. Habang patuloy sinisira ng mga kasamahan nilang mga naging zombie ang pintuan.
Ang kalbo naman ay napansin na malapit ng masira ang pintuan. Ang lalaki ay tinawag ang dalawang umiiyak na babae at sinabing tumulong sila sa pagharang ng pintuan. Ang kalbo ay iniisip na gusto niya pa daw sanang mabembang ang dalawang babae dahil mukhang patay na ang kanilang leader. Ngunit mas mahalaga daw ang makatakas mula sa bintana habang pinipigilan ng tatlo ang mga zombie. Mula sa tindahan, si Centipede naman ay patuloy tumatawa. Ang lalaki ay pinakita na ang totoo niyang kulay at sinabi sa dalawa na pumapatay daw talaga siya ng mga tao pati na din ng mga bata. Si Centipede ay sinabing gusto niyang buhayin ang bata at sinabing gusto niya itong maging alalay. Ang lalaki ay napalingon sa ating bida at sinabi nito kung gaano siya naiinis sa binata. Si Centipede ay kung ano-ano ang sinasabing pagpapahirap kay Brandon upang maging masaya siya. Ngunit ang ating bida ay tahimik lang habang inihahanda ang dala niyang patalim. Ang bata ay biglang sinabi na ang tatay niya ang may-ari ng convenience store na ito at sinabi din na maraming klaseng pagkain dito. Ang dalawa naman ay biglang natahimik dahil sa sinasabi ni Vanessa. Muli niyang sinabi na pwedeng kumain ang lahat araw-araw hanggang sa mabusog sila. Ngunit ang gangster naman ay hindi nagugustuhan ang sinasabi ng batang babae at bigla niya na lang itong sinugod. Si Brandon ay sumingit naman sa eksena at biglang hiniwa ang daliri ng lalaki. Dahil sa sakit na pasigaw naman siya, ngunit hindi nagtagal si Brandon ay bigla na lang tumilapon, pati na din si Vanessa. Habang nanginginig sa sakit si Centipede, sinabi niya namang si Brandon pa lang ang nagawang mainis siya ng todo, kaya naman siya daw mismo ang papatay sa binata. Ang ating bida ay ininda ang sakit sa kanyang nabaling ribs matapos ang malakas na pagsipa ng lalaki. Ang binti ng binata ay bigla ding sinipa ng kupal, kaya naman bigla na lang din itong napasigaw. Si Centipede ay tinanong ang ating bida kung paano siya nakakapatay ng mga zombie ng napakadali, kahit na napakadali lang daw sa kanila ang pumatay ng mga tao. Ang ating bida ay sinabing kupal ang lalaki, kaya naman ito ay mas lalong nainis at sinabi na mukhang gusto niya ng mamatay. Si Centipede ay muling pinagsisipa ang binata habang pinipilit nitong mapagsalita si Brandon. Si Vanessa ay nakikita ang lahat ng pangyayari, habang ang ating bida naman ay iniisip na sinasadya niyang magpabugbog upang matuto lamang ang batang babae. Ang ating bida ay sinabing tumigil na ang lalaki dahil sasabihin niya na daw ang sagot. Matapos buhatin ang ating bida, sinabi niya namang bilisan nitong magsalita upang mapatay niya na ito ng mabilis at ng may mas kaunting sakit. Matapos niya itong duraan ng dugo, siya naman ay muling nainis, kaya naman bigla niya na naman itong binalibag sa pader. Sinundan niya din ito ng sipa at ng marami pang kasunod na sipa upang matuto daw si Brandon ng kanyang pagkakamali. Si Centipede ay handa ng patayin ang ating bida. Ngunit mula sa likod si Vanessa ay biglang sinaksak ang lalaking kupal. Ang lalaki ay nagalit sa ginawa ng bata, kaya naman bigla niya itong hinampas. Matapos nitong bumagsak ang lalaki naman ay tinanggal ang patalim sa kanyang balikat. Dahil sa kanyang sobrang galit, sinabi niya din na papatayin niya na silang dalawa. Mula sa kawalan ng ating bida ay bigla naman hinampas si Centipede, at ito naman ay bigla na lang bumagsak at tuluyan ng nawalan ng malay. Ang ating bida ay hiningal ng sobra matapos ang mga nangyari. Ang batang babae naman ay nagulat at tinanong kung patay na nga daw ba ang lalaki. Dahil sa kanyang pagsaksak si Vanessa naman ay nakaramdam ng hindi maganda para sa kanyang nagawa. Si Brandon ay hinawakan ng bata at sinabing ayos lang ang nangyari. Upang makasurvive sila sa masamang tao tulad ng lalaki, ginawa lang daw nito ang kinakailangan. Si Vanessa ay nakokonsensya sa kanyang nagawa dahil gusto niya lang daw sana itong iligtas. Sinabi din daw noon sa kanya ng kanyang tatay na mas marami ang mabuting tao kesa sa masasamang tao dito sa mundo. Kaya naman nagtaka siya kung bakit naging ganon ang reaksyon ng lalaki kanina. Si Brandon ay napansin na hindi pa patay ang lalaki, kaya naman inutusan niya na munang lumabas at maligo ang batang babae. Si Vanessa ay nagulat na hindi pa patay ang lalaki, kaya naman sinabihan niya ang binata na iligtas niya ito upang magkaroon ng malay. Ang ating bida ay biglang pinalabas ang bata matapos isara ang pintuan. At muling sinabi na napakatanga daw talaga ng batang babae. Matapos ilock ang pintuan, si Brandon naman ay naiinis sa sobrang bait ni Vanessa. Nainis din siya sa pagiging marumi ng kwarto dahil sa dugo na nagkalat sa paligid. Habang hinihila ang lalaki, siya naman ay nagtatangkang itapon ito palabas ng gusali. Hindi nagtagal siya ay nagawa ng mailabas si Centipede. Matapos niyang bumagsak, ang mga zombie naman ay naalerto ng dahil sa kanya. Siya ay agad pinaligiran ng mga zombie, bigla din siyang nagkaroon ng malay dahil sa pagbagsak. Kaya naman siya ay naramdaman kung paano makain ng mga zombie. Si Brandon ay pinagmasdan ang lalaki at sinabing deserve nitong makain ng mga zombie habang ito ay may malay. Mula sa isang gilid may napansin ang ating bida. At ito ay isang tauhan ni Centipede na pilit tumatakas mula sa mga zombie. Ang binata ay natataranda dahil sa mga zombie sa paligid. Mula sa kanyang likod tinawag siya ng ating bida at tinanong kung may mga buhay na tao pa nga daw ba sa loob ng lugar.
Sinabi ng binata na siya na lang ang natira dahil ubos na daw ang mga kasamahan nito. Ang lalaki ay nakiusap na iligtas siya ni Brandon. Ang ating bida naman ay hindi pumayag, ngunit pinayuhan niya itong tumakbo ng mabilis kung ayaw daw nitong maging zombie o kaya naman makain ng buhay. Mula sa kanyang ibaba, nakita niya naman ang kanyang nakaraang boss na kinakain ng mga zombie. Matapos niyang kabahan, hindi nagtagal siya ay tuluyan ng tumalon sa isang balkonahe. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking nakatakas, siya naman ay nadismaya dahil may natira pa sa grupo ni Centipede. Napangiti din siya at sinabing hindi naman daw malaking bagay ang makatakas ang isang tauhan ni Centipede. Ang gabi ay sumapit na sa lugar. Matapos buksan ni Brandon ang pintuan, nakita niya naman dito si Vanessa. Si Brandon ay nagalit sa bata at tinanong kung bakit hindi pa ito naliligo. Si Vanessa naman ay biglang nag-alala matapos makita ang dugo palabas sa bintana. Muling sinabi ng ating bida na huwag na nitong hanapin ang lalaki dahil bumaba na daw ito. Ang batang babae naman ay tinanong kung nakatakas na daw ba ang lalaki. Si Brandon naman ay napangiti at sinabing nasa mahirap na sitwasyon ang lalaki, kaya naman hindi na daw ito makakatakas. Ang bata ay natahimik sa sinabi ng binata. Tinanong niya din na kung bakit niya nga daw ba pinatay ang lalaki. Ayon sa kanya may tsansa pa daw maging mabuting tao ito. Ang ating bida ay muling pinaalala na gangster ang lalaki, kaya naman kahit iligtas daw nila ito papatayin pa din sila nito. Sinabi niya din na hindi na ito ang mundong kilala ng bata, dahil halos lahat ng tao ay gagawin ang lahat kahit pumatay ng kapwa nila upang makasurvive. Ang inosenteng batang babae naman ay natatakot at wala nang masabi. Ang ating bida ay sinabing maliligo na siya dahil sayang lang daw sa oras ang pakikipag-usap kay Vanessa. Ang batang babae ay may gustong sabihin, ngunit si Brandon ay may napansin dahil ang batang babae ay bigla na lang nawalan ng malay. Siya ay nagawang masalo ng binata at agad tinanong kung ayos lang daw ba siya. Si Brandon ay agad ipinunta sa kwarto ang batang babae. Nagtaka din siya na kung nawalan daw ba ito ng malay dahil sa natanggap nitong paghampas kanina. Ngunit matapos i-check ang katawan ng batang babae, wala naman siyang nakitang pasa sa katawan ng bata. Matapos niyang malaman na nilalagnat si Vanessa, agad naman siyang naghanap ng gamot sa paligid. Simula noong kanyang nakaraang buhay napansin daw ni Brandon ang panghihina ng batang babae, hindi nagtagal nakita niya na ang first aid kit. Mula rito napansin niya naman ang isang notebook at nalaman na medical records ang kanyang hawak. Ayon sa journal ng bata, siya ay laging sinasalina ng dugo para patuloy siyang mabuhay. Kaya naman pinangako niya sa kanyang sarili na palagi siyang magiging mabait na tao upang masuklian ang mga taong nagdodonate sa kanya ng dugo. Matapos mapatingin sa batang babae, nalaman niya naman na isa itong 14 years old at may sakit na leukemia. Napagtanto din ni Brandon na puro bakas ng pagturok ng mga needle ang mga bandages sa katawan ni Vanessa. Matapos niyang maintindihan kung bakit sobrang bait ng batang babae, iniisip niya naman na walang patutunguhan ang pagiging sobrang bait sa apocalypse na ito. Mula sa kanyang bulsa siya ay may nakapa. Matapos mapansin ang mga bilog na bagay, sinabi niya naman na hindi niya alam kung magiging epektibo nga daw ba ito para sa sakit ni Vanessa. Ang umaga ay mabilis nang sumapit, habang nag-iingay ang mga zombie sa labas, si Brandon naman ay tuluyan na ding nagising. Matapos niyang bumangon sa kama, napansin niya naman ang batang babae na sumisilip sa kanya. Kinamusta niya na din ang kalagayan nito, ngunit si Vanessa ay nakakramdam pa din ng takot sa kanya at hindi makapagsalita. Kaya naman inutusan niya na lang ito na magluto ng cup noodles na may hotdogs. Habang paalis na si Vanessa, muli namang tinawag ito ni Brandon at sinabing maghanda na ito dahil aalis sila para hanapin ang kanyang tatay na ipinagtaka namang marinig ng batang babae. Muling tinanong ni Vanessa kung tama nga daw ba ang kanyang narinig. Dahil sa sinabi ng batang babae noon na lumabas ang kanyang tatay, balak niya daw lumabas sila para hanapin ito para maibigay niya na si Vanessa sa kanyang tatay. Ang batang babae naman ay muling sinabi na inutusan siya ng kanyang tatay na manatili lang dito sa loob ng tindahan at huwag lalabas. Tinanong ni Brandon kung ilang araw nang hindi nakakabalik ang kanyang tatay, kaya naman sinabi nitong 3 araw na. Tinanong niya din kung gaano katagal bumabalik ang kanyang tatay kapag lumalabas ito, kaya naman muli niyang sinabi na kalahating araw. Si Brandon ay sinabing gamitin ng batang babae ang kanyang utak at isipin kung ano na nga daw ba ang nangyari sa kanyang tatay. Matapos magulat sa tanong, sumigaw naman siya at sinabing walang mangyayaring masama sa tatay niya dahil tumawag pa daw ito sa kanya 3 araw na ang nakakaraan. Muling tinanong ng ating bida na kung may iba pa daw bang tawag o mensahe ang kanyang tatay nitong nakaraang 3 araw, ngunit si Vanessa ay walang masabi. Ayon kay Brandon malamang naging zombie na ang kanyang tatay. O kaya naman baka ito daw ay natrap sa isang lugar dahil sa dami ng mga zombie sa paligid. Muli niyang tinanong ang batang babae kung ayaw daw ba nitong iligtas ang kanyang tatay. Habang siya ay malungkot, muli niya namang sinabi ang sinabi ng kanyang tatay na manatili lang siya dito sa tindahan. Ang binata ay biglang napatayo at nagalit.
At sinabi na malamang nasa mahirap na sitwasyon ang kanyang tatay ngayon, ngunit ayaw lumabas ng batang babae para tulungan ang kanyang tatay. Sinabi niya din na handa itong tulungan ang ibang tao, ngunit pagdating sa kanyang tatay nagdadalawang isip pa ito. Muling sinabi ni Brandon na pwede niya nang patayin ang batang babae at umalis, ngunit dahil niligtas siya nito, balak niya daw suklian ang kanyang utang sa pamamagitan ng pagbalik niya kay Vanessa sa kanyang tatay. Si Brandon ay patuloy na nagagalit at sinabing maghanda na itong umalis, kaya naman si Vanessa ay bigla na lang tumakbo. Nadulas din ito sa hagdan, kaya naman muli na naman siyang nadismaya sa kanya. Mula sa isang kalsada, ang mga zombie ay nakatulala sa kung saan. Mula sa isang gilid may parating din na sasakyan. Ilang sandali pa ang sasakyan ay binangga ang grupo ng mga zombie, kaya naman ang mga ito ay tumilapon sa ere. Mula sa tindahan, ang ating bida ay naghahanda na ng mga pagkain na kanilang babaunin. Siya ay napalingon at napansin ang batang babae, tinanong niya din kung tapos na nga daw ba itong maghanda. Matapos lumabas ng cute na bata, tinanong naman ni Brandon na bakit ganito ang suot niya dahil hindi naman daw sila lalabas para mag-outing. Hindi nagtagal sinabi niya din na bahala na ito sa kanyang isusuot. Tinanong niya din kung nasaan na daw ang cup noodles na pinaluto niya. Habang kumakain na si Brandon, iniisip niya namang maya-maya alis na sila. Ang plano niya ay lumabas sa pintuan at ubusin na muna ang mga zombie sa labas. Umaasa din siya na sana makakita siya kaagad ng sasakyan na gumagana. Habang kumakain si Vanessa, iniisip naman ng binata na sana wala itong gawin na kalokohan. Matapos mapansin ang kinakain ng babae, humingi naman si Brandon para matikman ito. Habang inaabot ang pagkain sa ating bida, may sasakyan naman sa kalsada ang mabilis na bumubulusok. Matapos mahawakan ang pagkain, bigla na lang din nawasak ang racks ng tindahan. Si Brandon ay agad prinotektahan ang batang babae at nagtaka kung lumilindol ba. Matapos makita ang sasakyan, siya naman ay nagulat. Ang sasakyan ay bigla na lang din umatras, matapos buksan ang pintuan. Ang isang matabang lalaki naman ay lumabas sa sasakyan at siya ay masayang makakita ng isang convenience store. Habang pinapatay niya ang mga natirang buhay na zombie, siya naman ay masaya nang pumapasok sa convenience store. Matapos makita ang maraming pagkain, siya naman ay natuwa at napasabi ng jackpot. Siya ay mabilis din kinuha ang mga pagkain dahil paborito niya daw ang lahat ng ito. Ayon kay Patrick, masyadong matao at maraming zombie sa mga syudad, kaya naman sulit daw talaga ang pagpunta niya dito sa maliit na town. Mula sa kanyang leeg tinutukan siya ng patalim, sinabi din ng ating bida na bitawan nito ang mga pagkain na kinuha niya. Sinabi din ni Brandon na siya ang pumatay sa bangkay na nasa labas, kaya naman hindi daw siya magdadalawang isip na ipakain din ito sa mga zombie. Si Patrick ay biglang binato ng mga pagkain ng binata. At ito ay nagbigay ng distraksyon kay Brandon, kaya naman nagawa ni Patrick na medyo makalayo. Matapos niyang makasakay sa kanyang sasakyan, ang ating bida naman ay mabilis siyang nasundan. Siya ay handa ng patayin ang matabang lalaki, ngunit ito naman ay agad nang sumuko kay Brandon. Bigla din sumigaw si Vanessa na huwag nang pumatay ang ating bida. Habang siya ay kinakabahan, sinabi niya naman na walang magbabayad sa mga nasira sa kanilang tindahan kapag namatay si Patrick. Ang ating bida ay natahimik at sinabing tama ang batang babae. Ang ating bida ay sinabing maganda ang sasakyan ni Patrick, kaya naman pwede na daw itong pambayad. Sinabi niya din na kulang sila sa driver, kaya naman sinabi niyang magiging driver nila si Patrick. Si Brandon ay tinawag na ang batang babae at sinabing dalhin na nito ang kanilang gamit na kanya namang sinang-ayunan. Si Patrick ay humingi ng tawad sa ating bida at sinabing hindi niya alam na may tao pa sa loob ng convenience store kanina. Habang nahihirapan ang batang babae dalhin ang kanilang mga bagahe, siya naman ay biglang nagulat, pati si Patrick ay nagulat din sa mga parating na zombie. At sinabing kakatapos niya lang daw sagasaan at ubusin ang mga zombie dito sa paligid kanina. Matapos madaliin ni Brandon si Vanessa, hindi nagtagal nagawa na din itong makasakay. Si Patrick ay sinabi na din kumapit silang mabuti. Matapos ng biglaang pag-atras ng sasakyan, ang dalawa naman ay naramdaman ang impact. Matapos kumambyo at tapakan ng gas, sila naman ay mabilis nang umalis sa lugar. Habang nagsasaya si Patrick mag-drive, siya naman ay magaling na nagmamaniobra ng kanyang sasakyan. Dahil sa paraan ng pag-drive ng matabang lalaki, ang ating bida ay nagalit at sinabing mag-drive ito ng normal. Muling nagsorry si Patrick at sinabing gusto niya lang muna patayin ang mga zombie sa daan. Habang natataranta, tinanong niya din kung saan nga daw ba gustong pumunta ng dalawa. Si Brandon ay tinanong si Vanessa kung saan nagpupunta ang kanyang tatay, kaya naman sinabi nitong nasa Fudong Market daw ito noong huling tumawag ang kanyang tatay. Si Patrick ay sinabing hindi magandang lugar ang Fudong Market dahil malamang maraming zombie sa lugar. Ang binata ay sinabing manahimik ang matabang lalaki at sinabing magpatuloy ito sa Fudong Market na kanya namang sinang-ayunan. Habang nasa biyahe, nag-request naman si Patrick na i-switch ang radyo, ngunit si Brandon ay hindi pumayag.
Sinabi din ni Patrick na siya na lang ang kakanta, ngunit mas lalong nainis ang ating bida, habang si Vanessa naman ay natatawa. Habang may zombie na gumagala sa gitna ng kalsada, ito naman ay agad sinagasaan ng isang sasakyan. Habang kumakain siya ng lollipop, si Patrick naman ay masayang pinapatay ang mga zombie sa kalsada. Habang siya ay tumatawa, napansin naman ito ni Brandon, at sinabing manahimik siya at magmaneho ng maayos, dahil kung hindi mamamatay daw sila nang wala sa oras. Dahil ayaw ng ating bida na kumanta o magpatugtog ng kanta si Patrick, hayaan na daw siya nitong mag-enjoy pumatay ng mga zombie. Sinabi niya din na huwag mag-alala ang ating bida dahil napakatibay daw ng sasakyan niya, na kayang pumatay at sumagasa ng mga zombie nang walang hirap. Si Brandon ay tuluyan ng nagalit at muling sinabi na huminto na ito. Ang sasakyan naman ay paunti-unti bumagal hanggang sa ito ay huminto. Sinabi ng binata na huminto ito sa kakaingay, ngunit hindi niya sinabing huminto ito sa pagdadrive. Mula sa indicator wala ng gas ang sasakyan, kaya naman muli niyang sinabi na ubos na ang kanilang gas, na ikinagulat naman ng dalawa. Si Brandon ay muli na namang sinigawan si Patrick dahil sa pagiging pabaya nito. Ang ating bida ay inutusan lumabas ang matabang lalaki upang maging pain sa mga zombie, ngunit si Patrick naman ay gusto pang kumain ng marami bago daw siya mamatay. Si Vanessa ay may nakita sa labas, at ito ay isang zombie na kanya namang ikinagulat. Hindi nagtagal ang mga zombie sa paligid ay nagsimulang paligiran ang sasakyan. Si Brandon ay nataranta dahil kahit hindi daw masira ng mga zombie ang sasakyan, mamamatay naman daw sila sa loob nito kapag sila ay natrap dahil sa dami ng zombie. Ang ating bida ay may napansin at ito ay isang patalim, habang patuloy na nasa labas ang mga pangit, bigla namang sinipa ni Brandon ang pintuan na nakapagpatalsik sa zombie. Ang isang zombie ay napansin siya, ngunit mabilis niya lang naman itong hiniwa gamit ang kanyang bagong legendary weapon. Mula sa kanyang likod ay may parating na naman, kaya naman agad niya na naman itong sinugod at sinaksak sa pagmumukha. Ang iba pang parating na mga zombie ay mabilis sumugod, ngunit madali niya lang tinatapos ang mga ito, hanggang mapatay niya na ang pinakahuling zombie sa paligid. Dahil sa pinakita niyang pagpatay sa maraming zombie, si Patrick naman ay namangha dahil sa lakas ni Brandon. Pati si Vanessa ay napawaw dahil sa nagawa ng binata. Si Brandon ay muling bumalik at tinawag si Patrick para lumabas, ngunit siya naman ay natatakot lumabas. Ang ating bida ay pinilit itong hinila para lumabas ang matabang lalaki. Sinabi niya din na sumunod ito sa kanyang mga sinasabi kung gusto nitong mabuhay ng matagal. Ayon kay Brandon may nakita siyang mga sasakyan na nakahinto sa daan, kaya naman balak niyang kuhanan nila ito ng gasolina. Sinabi niya din na siya ang papatay ng mga zombie sa paligid, habang si Patrick naman daw ang kukuha ng gasolina sa ibang sasakyan. Tinanong niya din kung marunong nga daw ba itong magsali ng gasolina, na agad namang sinang-ayuna ni Patrick. Ang binata ay pinaghintay na muna ang batang babae, at sinabing manatili lang sa loob ng sasakyan. Habang natatakot si Patrick sa gagawin nila, sinabi naman ni Brandon na dalian na nito at kumuha na ng lagayan ng gasolina. Habang nakikita niyang nakikipaglaban ang ating bida, siya naman ay nag-alala dahil gusto niya lang daw sanang takutin ang dalawa, ngunit hindi niya daw akalain na ganito kalakas ang ating bida. Habang nakikipaglaban ng mga zombie si Brandon, tinawag naman siya ni Patrick. Ngunit ang binata naman ay muling minadali ang matabang lalaki. Habang kinakabahan, si Patrick naman ay biglang sinabi na nakalimutan niya kanina na may gasolina daw pala siyang extra sa likod ng sasakyan. Iniisip niya din na hindi normal ang lakas ni Brandon, kaya naman balak niya daw gamitin ang lakas ng ating bida. Matapos pugutan ng isang zombie, ang ating bida naman ay naging seryoso, at tinanong kung ano nga daw ba ulit ang sinabi ng matabang lalaki sa kanya. Si Patrick naman ay kinabahan, dahil nakalimutan niya lang daw talaga ang tungkol sa gasolina, dahil sa nagulat daw talaga siya ng malala kanina sa pagkaubos ng kanilang gasolina. Si Patrick ay nagpaalam na dahil ilalagay na daw nito ang gasolina na nasa likod. Ang binata ay sinabi naman na mamaya na ito gawin ng matabang lalaki, na kanya namang ipinagtaka. Muling sinabi ng binata na kailangan nito ang tulong ni Patrick sa gagawin niya, at sinabing kailangan nitong mangolekta ng mga bilog na bagay. Sinabi ni Brandon kung saan ito matatagpuan. Kaya naman muli niyang sinabi na tulungan siya ni Patrick. Si Brandon ay pinakita kung paano ang gagawin, matapos makita at makuha ang bilog na bagay, agad niya naman itong pinakita sa matabang lalaki. Si Patrick ay nandiri sa ginagawa ni Brandon, kaya naman mananatili na lang daw siya sa loob ng sasakyan. Ang ating bida ay muling tinakot si Patrick kaya naman, pumayag na ito sa pinapagawa sa kanya. Nagtaka din siya kung paano siya kukuha ng mga bilog na bagay dahil kinuha na daw nito ang kanyang espada. Sinabi naman ni Brandon na gumawa na lang daw ito ng paraan. Muling sinabi ng ating bida na siya ang papatay sa mga zombie, habang si Patrick naman daw ang bahalang kumuha ng mga perlas. Ang binata ay muling nagpatuloy sa pagpatay ng mga zombie. Habang si Patrick naman ay nagsimulang lumapit sa zombie at ito ay agad namang nasuka.
Habang nagkakalkal ng mga gamit sa likod ng sasakyan, si Patrick naman ay tinanggap na ang kanyang nakakadiring trabaho at sinabi na ito na ang nakatadhana para sa kanya. Matapos makakuha ng maliit na pala, sinabi niya naman sa ating bida na protektahan siya nito habang nangunguha siya ng mga perlas. Habang siya ay naiinis, muli niya namang pinatigil ito kakasalita at magsimula na daw siyang magtrabaho. Habang siya ay natatakot lumapit sa patay na zombie, hindi nagtagal siya naman ay ginagawa na ito at namamangha dahil may mga bilog na bagay daw pala talaga sa mga zombie. Matapos mapagmasdan ang itsura ng itim na perlas, sinabi niya namang isa itong itim na perlas na nagliliwanag ng green. Muling tinanong ni Patrick kung mabebenta nga daw ba nila ito ng mahal, ngunit muling nagsungit si Brandon at pinatahimik si Patrick. Ang matabang lalaki ay naghinala na malamang ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga zombie, kaya naman nagpasya siyang magtago ng isang perlas. Matapos patayin ang mga zombie sa malapit, sinabi niya namang titigil na sila mula dito. Matapos pumatay ng maraming zombie, sinabi niya namang napakabagal pa ng kanyang katawan. Si Brandon ay tinanong kung nakailang perlas na si Patrick, kaya naman siya ay pinakita na din ang kanyang maraming nakuhang bilog na bagay. Si Patrick ay nasanay na daw agad sa pagkuha nito at hindi niya akalain na mag-enjoy siya sa pagkuha nito. Sinabi din ng ating bida na umpisahan na daw nitong hugasan ang mga perlas. Ang binata ay sinabi din na bilisan ng lagyan ni Patrick ng gasolina ang sasakyan para makaalis na agad sila dito sa lugar na kanya namang sinang-ayunan. Matapos bumalik sa sasakyan, napansin niya namang nawalan ng malay ang batang babae, kaya naman siya ay nagulat at agad kinamusta ang kalagayan ni Vanessa. Si Brandon ay patuloy nag-alala dahil mas malala na naman daw ngayon ang kalagayan ng batang babae. Ang ating bida ay agad kinalkal ang gamot na dinala niya para sa bata, kaya naman mabilis niya na din itong pinainom ng gamot. Si Patrick ay napansin ang kalagayan ni Vanessa, ngunit muling nagagalit na sinabi ni Brandon na bilisan na nito at magmaneho. Si Patrick ay nag-alala at sinabi na malamang nawalan ito ng malay dahil sa matinding init. Ang matabang lalaki ay biglang kinabahan matapos siyang tutukan ng patalim. Si Brandon ay nagalit ng matindi dahil sa pagsisinungaling nito na wala na silang gasolina. Kaya naman kung namatay daw si Vanessa, papatayin niya din daw ang matabang lalaki. Si Patrick naman ay nakiusap na maawa ito sa kanya dahil hindi na daw ulit siya gagawa pa ng kalokohan. Ang batang babae ay napansin ang pag-aalala ni Brandon sa kanya. Hindi nagtagal umalis na din sila sa lugar. Habang sila ay nasa biyahe, si Patrick naman ay tinanong ang pangalan ng ating bida dahil napakagaling daw ng sword technique nito. Ang ating bida ay sinabing napakabastos ng matabang lalaki dahil dapat nagpapakilala daw muna ito bago magtanong ng pangalan ng ibang tao. Ang matabang lalaki ay nagpakilala bilang si Patrick. Isa daw siyang may-ari ng isang talyer sa gitna ng syudad, ngunit dahil sa dami ng mga taong nagiging zombie sa syudad, lumayo na daw agad siya mula rito. Sinabi niya din na pinaayos lang daw sa kanya ang sasakyan na ito, ngunit dahil sa biglaang pagdating ng apocalypse, hindi na ito nakuha ng may-ari. Ang ating bida ay nagpakilala na din sa matabang lalaki bilang si Brandon. Si Patrick ay biglang nagpreno, kaya naman bigla siyang nawala sa balanse. Dahil sa ginawa ni Patrick na paghinto, tinanong naman ng ating bida kung bakit ito ginawa ng matabang lalaki. Habang nagugulat sa kanyang nakikita, ang daan naman ay makikitang naharangan ng mga sasakyan na nagliliyab sa apoy. Si Vanessa ay nagsimula ng magkamalay na agad namang napansin ng ating bida. Nakita din ng batang babae na naharangan ang kanilang daan papunta sa kanilang pupuntahan. Kaya naman sinabi ni Brandon na hindi sila kaagad makakapunta sa tatay ng batang babae. Habang nalulungkot si Vanessa dahil sa nangyari, sinabi naman ni Patrick na pwede silang dumaan sa ibang daanan, ngunit matatagalan ito, kaya naman muli niyang tinanong kung aalis na ba sila. Si Brandon ay sinabing aalis na sila, ngunit kailangan na muna nilang maghanap ng mga sandata. Tinanong ng binata si Patrick kung may alam nga daw ba itong weapon store na may pwede silang magamit na kuryente. Kaya naman agad namang nag-isip ang matabang lalaki. Hindi nagtagal siya naman ay may naalala, kaya naman sinabing pupuntahan na nila ito ora mismo. Ayon kay Patrick, sinabi niyang may kaibigan siyang magaling na blacksmith sa kanyang hometown. Si Brandon naman ay naintriga sa kanyang narinig. Ang matabang lalaki ay sinabing matagal na siyang hindi nakakauwi sa kanila. Hindi din daw siya sigurado kung naging zombie na nga daw ba ang kanyang kaibigan, ngunit sigurado daw siyang magagamit nila ang lugar na ito sa balak gawin ni Brandon. Sinabi din ni Patrick na ang kaibigan niya ang gumawa ng espadang hawak ng ating bida. Ang binata ay iniisip na makakagawa siya ng magandang sandata kung sakaling totoo daw ang mga sinasabi ni Patrick sa kanya. Ang matabang lalaki ay nagkwento din ng naging pinagsamahan nila ng kanyang kaibigan noong mga bata pa sila. Ngunit ang ating bida ay bigla nang nakatulog, kaya naman nalungkot si Patrick dahil hindi pa daw siya tapos magkwento. Makalipas ang kanilang medyo mahabang biyahe, ang matabang lalaki ay bumaba na at sinabing nakarating na sila sa lugar.
Ayon sa kanya matagal na ang lugar na ito, ngunit wala man lang daw itong pinagbago simula noon. Ang ating bida ay napansin ang itsura ng lugar at sinabing mukhang tambakan ito ng mga basura, ngunit si Patrick naman ay pinaliwanag na may pagka-weirdo lang daw talaga ang kanyang kaibigan. Si Brandon ay muling sinabi kay Patrick na siguraduhin lang nito ang kanyang sinasabi dahil kung hindi dito niya na daw ito ililibing. Dahil sa mga zombie na nasa paligid, sinabi naman ni Brandon na kailangan muna nilang patayin ang mga zombie sa lugar. Ang ating bida ay tinanong kung isa nga daw ba sa mga zombie ang kanyang kaibigan. Siya ay hindi kaagad nakapagsalita, kaya naman sumugod agad ang binata at sinabing papatayin niya na lang agad ang mga ito, habang ang matabang lalaki naman daw ay kunin ang mga itim na perlas. Si Vanessa ay biglang lumabas sa sasakyan at sinabing gusto niyang tumulong. Ang binata ay sinabing hindi na kailangan dahil mas malala daw kung mawawalan ito ng malay o kaya naman makagat ito ng zombie. Ang batang babae naman ay mapilit at sinabing magiging ayos lang siya at mag-iingat. Si Patrick ay binigyan na ng gamit ang batang babae at tinuruan na din sa gagawin, sinabihan niya din itong napakatapang na bata. Kaya naman huwag na daw mag-alala si Brandon dahil poprotektahan niya daw ito. Ang masungit na si Brandon ay hinayaan na ang dalawa at sinabing hindi siya maghihinayang napatayin sila kapag nakagat na sila ng mga zombie. Si Brandon ay nagsimula na namang mambuli ng mga zombie. At ang batang babae naman ay muling namamangha sa pinapakita ng ating bida. Habang kumukuha ang dalawa ng perlas, ang dalawa naman ay nagkakwentuhan. Mula sa isang hindi kalayuan na gusali, may nanunood sa ginagawa ng grupo ng ating bida. Ang lalaki ay bigla ding nainis matapos niyang makita ang tatlo. Ang isang lalaki ay nagmamadaling pumasok sa kwarto ng boss nilang si Lou at sinabing may ire-report siya. Ang baril ay biglang pumutok na agad namang tumama sa lalaking gustong mag-report. Si Lou ay nainis matapos niyang patayin ang lalaki dahil maraming beses niya na daw sinasabi sa kanyang mga tauhan na kumatok muna sila bago pumasok. Mula sa labas ng kwarto nanginginig sa takot ang lalaking tauhan noon ni Centipede na nakatakas. Si Lou ay tinawag din ang lalaki bilang baguhan at tinanong kung anong ire-report nila. Si Gray ay kinakabahan at sinabing may nakita silang mga tao sa may blacksmith store na pumapatay ng mga zombie. Si Lou ay sinabing kanina niya pa ito nakita, ngunit si Gray naman ay sinabing kilala niya ang mga ito, lalo na ang isang lalaking pumapatay ng zombie. Sinabi niyang nakita niya na ito noon na pumapatay ng maraming zombie nang siya lang. Habang siya ay naninigaril siya naman ay napaisip. At bigla na lang may hiningi sa babae niyang kasama. Ang babae naman ay agad namang nagdala ng isang pakete ng Lucky Me. Ito ay biglang kinuha ni Lou at bigla na lang ibinigay kay Gray. Habang sinisindihan ng babae ang kanyang sigarilyo, sinabi niya namang kumain na muna si Gray at magsabi pa ito mamaya ng tungkol sa lalaki. Si Gray ay agad nang lumabas habang nagpapasalamat sa binigay ng kanilang boss na noodles. Si Lou ay pinayuko din ang babae habang siya naman daw ay magsasaya na muna sa mga pinapakita ng tatlo. Mula sa background inutusan din ni Lou si Gray na itapon na nito ang bangkay sa basurahan. Bigla niya ding sinabi na bumaba ito at magtawag ng kanyang mga kasama upang dalhin dito ang grupo ni Brandon. Ang ating bida ay tapos ng pumatay ng mga zombie, habang ang dalawa naman ay nakakolekta ng 19 na perlas. Ang ating bida ay inutusan si Patrick na tignan ang paligid kung may natira pang zombie, habang siya naman ay titignan din daw ang loob ng gusali. Matapos sipain ang pintuan, nakita niya naman na ang loob ng gusali at agad na din siyang pumasok dito. Ang ating bida ay napansin na mainit pa ang stove. Kaya naman mukhang umalis na daw ang blacksmith dito sa lugar ng hindi katagalan. Si Patrick ay sinabing nalibot niya na ang lugar at wala na daw siyang nakitang zombie sa malapit. Ayon sa kanya mukhang wala na din daw ang kanyang kaibigan dito. Si Brandon ay sinabi namang dalhin niya na sa kanya ang mga perlas. At kumuha na din daw ito ng engine tube at ng iron plates. Binigay na din ni Brandon ang espada sa matabang lalaki at sinabing patayin nito ang mga zombie na makikita niya sa paligid. Si Patrick ay nagtaka at inakalang andito sila para kumuha ng mga sandata. Ngunit ang binata naman ay sinabing mawawalan na ng silbi ang mga sandatang nandito pagsapit ng 1 linggo. Kaya naman kailangan niya daw ang gumawa ng mas malakas na sandata. Ang matabang lalaki ay tinanong kung marunong nga daw ba gumawa ng sandata ang ating bida. Si Brandon ay muling nagsungit at minadali ang matabang lalaki na kunin na ang mga perlas sa kanya. Matapos makalabas ni Patrick sinabihan niya namang napakamainitin daw talaga ng ulo ng ating bida. Habang nagtataka si Vanessa kung ano ang kanyang gagawin, si Brandon naman ay handa na para gumawa ng kanyang sandata. Gamit ang mataas na temperatura ng stove pinapalambot niya ang bakal mula rito, pinupukpok niya din ito upang hulmahin ito sa kanyang gustong hugis. Matapos makita ng matabang lalaki na talagang may ginagawa ang ating bida, nagtaka naman siya kung marunong nga daw ba talaga itong gumawa ng sandata. Si Brandon ay inutusan si Patrick na ilagay na sa tunawan ang mga perlas, kaya naman agad niya itong isinalin sa lagayan.
Si Brandon ay nilagay na ito sa mainit na stove. Paunti-unti ito naman ay natunaw hanggang sa tuluyan ng maging liquid form ang lahat ng perlas. Si Patrick ay napansin ang nakakamanghang liwanag ng perlas matapos nitong matunaw. Gamit ang kanyang patalim, ginamit niya ito para sugatan ang kanyang sarili at ilagay ito sa tinunaw na perlas. Ilang sandali pa, ito ay kanya nang isinasalin sa ginawa nitong hulmahan. Habang patuloy na mamangha si Patrick sa mga ginagawa ni Brandon, ang ating bida naman ay nagpatuloy sa malakas niyang pagpukpok na maririnig mula sa labas ng lugar. Ang grupo na binuo ni Gray ay pinagmamasdan ang lugar na kung nasaan sila Brandon. Dahil sa lakas ng ating bida, parang pagpapakamatay daw ang kanilang gagawin na paghuli sa kanya, ngunit ang isang lalaki naman ay walang pakialam kung gaano kagaling si Brandon. Dahil sa matatanggap daw nitong isang kahon na cup noodles kapag nahuli nila ang ating bida. Ang isang manyakol naman ay nakita ang isang batang babae sa labas, kaya naman inangkin niya na ito at nagsabi ng kung ano-anong malalaswang gagawin niya sa batang babae. Ang isang lalaki ay napansin na wala ng zombie sa lugar, kaya naman nirekomenda niyang umatake na sila. Ang isa naman ay sinabing hintayin na muna nila na medyo magdilim bago sila sumugod. Nasinang-ayunan naman ng lahat. Mula sa loob ng gusali ang ating bida ay patuloy pa din na ginagawa ang kanyang sandata. Si Patrick ay pinagmamasdan pa din si Brandon, nagtataka din siya dahil estudyante lang daw ito, ngunit may napakagaling itong skills sa pagiging blacksmith. Matapos mahulma ang kanyang mga kailangan, hinugot niya naman na ang binabad niyang espada mula sa lagayan. Si Patrick ay muling namangha matapos niyang makita ang mga kidlat na pattern sa espada. Si Brandon ay napangiti dahil sa tapos niya na daw lahat gawin ang mga materyales. Sinabi niya din na tapos na ang kanyang pagiging blacksmith, kaya naman oras na daw para ipakita niya ang kanyang skill sa pagiging mechanic. Mula sa labas, si Vanessa naman ay napagod matapos gumawa ng kanilang makakain. Habang siya ay natutuwa sa kanyang nagawa, siya naman ay biglang binalak kidnapin ng lalaking manyakol, habang sinasabi na magsasaya daw silang dalawa. Habang hinahasa ni Brandon ang kanyang patalim, ito naman ay handa niya na din ilagay sa ginawa niyang hawakan ng kanyang espada. Ilang sandali pa ito ay natapos na. Si Patrick naman ay namangha habang sinasabi na sa mga pelikula niya lang nakikita ang mga ganitong klaseng espada. Si Brandon ay naghanda na din para sa gagawin niyang pagkuryente. Habang kinukuryente niya ang espada, ito naman ay nakakatanggap ng matinding enerhiya hanggang sa sumabog na lang ang generator na ginagamit nila. Dahil sa liwanag na nilalabas ng sandata, muli na namang namangha si Patrick na makita ito. Habang hawak ang kanyang sandata, sinabi niya namang tapos na ito. Dahil sa ganda ng ginawa ni Brandon, nainggit naman ang matabang lalaki at sinabing gusto niya din ng isa nito. Mula sa labas sila naman ay narinig na nahihirapan sa kung ano ang batang babae, na agad naman nilang nakilala na ito ay si Vanessa. Ang dalawang lalaki ay agad lumabas at agad namang nakita ang grupo ng mga lalaki. Napansin ni Brandon ang walang malay na si Vanessa na kanilang binubuhat, kaya naman ito ay nagalit ng hindi maipinta. Ang isang lalaki ay tinakot sila Brandon na sumama sila sa kanila upang makausap ang kanilang boss dahil kung hindi papatayin daw ng lalaki ang batang babae. Ang binata ay biglang bumuelo para umatake, habang si Patrick naman ay nagtaka sa balak gawin nito. Matapos iwasiwas ang kanyang espada, ito naman ay gumawa ng energy wave sa hangin na nagawang humati sa lalaking kupal. Dahil sa takot ni Manyakol agad naman itong tumakbo dala si Vanessa. Si Brandon ay muling bumuelo at agad din namang umatake. Ang bakal na tubo ng isang lalaki ay bigla na lang natunaw, habang nagtatalo si Manyakol at si Gray, ang kasamahan naman nila ay bigla na lang napugutan ng ulo na kanila namang ikinagulat. Si Gray ay sinisi ang Manyakol dahil sa hindi pagsunod nito sa plano at agad sumugod. Sinabi niya din na pakawalan na nito ang bata, ngunit ang Manyakol naman ay medyo mautak dahil kapag binitawan niya daw ang bata siguradong aatake na naman daw si Brandon papunta sa kanila. Nataranta din siya dahil kapag hindi sila nagtagumpay sa misyon siguradong babarilin daw sila ni Lou. Ang ating bida ay palapit na sa kanila na ikinagulat naman ng kupal. Habang galit na galit ang ating bida, si Patrick naman ay tinawag siya at sinabing may parating na mga zombie. Si Patrick ay napansin na napakabilis tumakbo ng mga zombie na ito na para bang tinurukan daw sila ng pampalakas. Habang natataranta si Patrick sa palapit na mga zombie, si Brandon naman ay nainis. Matapos niyang humiwa sa ere, ang mga zombie naman ay mabilis na hati ang mga ulo. Habang pinapatay ni Brandon ang mga zombie, si Patrick naman ay hindi makapaniwala dahil lumagpas na daw sa kanyang kaalaman ang kanyang mga nasisilayan. Napansin din ni Patrick na paunti-unti nang nakakalayo ang mga kidnapper. Base sa direksyon na tinatahak ng dalawa, sinabi naman ni Patrick na mukhang ang kabilang gusali ang base ng mga kidnapper. Ang ating bida ay muling sinigawan si Patrick at sinabing bilisan na nitong kunin ang sasakyan. Habang siya ay papasok sa sasakyan, sinabi niya naman na kaya daw niya sanang mahabol ang dalawa kung sakaling payat pa siya tulad ng dati.
Si Patrick ay iniwan na ang ating bida, habang siya naman na daw ang bahalang magligtas kay Vanessa. Ang dalawa ay may napansin at ito ay ang sasakyan ni Patrick. Si Gray ay natataranta dahil mukhang aabutan daw sila nito, ngunit ang dalawa naman ay nagawa ng makapasok sa loob ng bus. Ang matabang lalaki ay bigla ding napahinto matapos mapansin na mukhang ito na daw ang base ng kanilang mga kalaban. Si Patrick ay napansin ang bus na ginamit ng mga kalaban upang maging harang sa entrance, kaya naman siya ay nagtaka kung ano na ang kanyang sunod na gagawin. Habang patuloy tumatakbo ang mga kupal sa loob, may ibang mga tauhan naman sa loob ng bus. Ang dalawang lalaki ay napansin ang matabang lalaki, kaya naman inaasahan nilang madali lang nila itong matatalo. Ang mga lalaki ay lumabas na sa sasakyan, habang ito naman ay nagpapasalamat dahil sa paghatid nito mismo ng magandang sasakyan. Muling sinabi ng lalaki na lumapit na si Patrick dahil gagawin na daw nila itong barbecue. Ang matabang lalaki ay hindi natakot at handa nang makipaglaban sa dalawa dahil hindi naman daw siya mahina katulad nila. Habang sumusugod ang lalaki, sinabi naman nitong sobrang dami niya ng napatay na tao at hindi niya na ito mabilang. Si Patrick naman ay hindi natakot sa pinagsasabi ng kupal at siya ay naghanda ng makipaglaban. Mula sa kawalan may bigla na lang dumating na pag-atake sa ere na agad namang humiwa sa mga kalaban at pati na din sa isang bus. Si Patrick ay muling namangha sa ginawa ng ating bida, tinanong niya din ito kung naubos na nga daw ba nito ang mga zombie kanina. Si Brandon ay patuloy sa kanyang paglalakad at sinabing sumunod ang matabang lalaki sa kanya. Ang binata ay muling naghanda at muling gumawa ng hiwa sa bus. Ilang sandali pa, ang dalawa ay tuluyan ng nakapasok sa teritoryo ng kalaban. At ang kanilang mga kalaban naman ay nakatago at nakaabang na sa kanilang dalawa. Habang naglalakad ng normal ang dalawa, ang isang lalaki naman ay handa ng umatake. Matapos nitong ibato ang kanyang patalim, ito naman ay mabilis bumulusok sa ating bida na madali niya lang namang nasangga. Si Brandon ay gumawa ng paghiwa papunta sa lalaki na agad namang tumunaw sa kanya. Habang sinasabi ni Patrick na mukhang hindi na nito kailangan ng kanyang tulong, ang dalawang lalaking kalaban naman ay naghanda para mambato ng molotov. Matapos nilang maiwasan ang apoy, si Brandon naman ay muli na namang umatake sa mga kalaban. Mula sa kawalan may nagpaputok ng baril, ngunit ito naman ay nagawang maiwasan ni Brandon. Si Lou ay bigla namang natuwa matapos makaiwas ng ating bida. Dahil sa pambihirang galing ni Brandon, si Lou naman ay inalok ang ating bida upang makapag-inuman silang dalawa. Habang nakatingin ng masama ang ating bida, sinabi naman ni Lou na wala siyang balak saktan si Brandon dahil gusto niya daw itrato ng tama ang mga taong nakikitaan niya ng potensyal. Tinanong niya din ang ating bida kung may pwede daw ba siyang maibigay kay Brandon para makapagtrabaho sila sa isa't isa. Ang ating bida ay biglang naghanda para umatake. Ngunit ang kupal naman ay tinutukan ng baril si Vanessa. At sinabing magdalawang isip si Brandon sa gagawin nito. Ang lalaki ay namangha sa sandatang meron ang ating bida, ngunit sinabi niya naman na mas mabilis niyang kayang patayin ang bata sa pamamagitan ng kanyang baril. Si Patrick ay kinabahan kung anong gagawin nila dahil sa may baril daw ang kanilang kalaban. Si Brandon ay biglang pumayag sa pakikipagtulungan na alok ni Lou, sinabi niya din na may research siyang gagawin kaya naman kailangan niya daw ng maraming tauhan para mautusan sa kanyang gagawin. Si Lou ay masaya sa sinabi ni Brandon at sinabing sasalubungin daw nila ito ng napaka-espesyal. Si Patrick ay kinabahan sa balak gawin ng binata. Dahil sa napakadelikado daw nito. Si Brandon ay sinabihan naman si Patrick na umalis na lang ito kung ayaw nitong sumama. Habang nanginginig sinabi niya namang aalis na siya dahil ayaw niya pa daw ang mamatay ng maaga. Habang siya ay naiinis kay Patrick, may mga lalaki namang dumating para sunduin si Brandon. Ilang sandali pa, ang ating bida ay dumating na sa kwarto kung saan nagsama-sama ang lahat ng miyembro ng grupo. Ang leader na si Lou ay nagpakilala na sa ating bida at pinagmayabang na din ito ang kanyang maraming bilang na grupo. Tinanong ni Lou ang pangalan ni Brandon at tinanong kung paano sila makakatulong sa kanyang balak gawin. Ang binata ay nagpakilala na din bilang Brandon at sinabing kilala niya si Lou, sinabi niya din na alam niyang alam nito ang nangyaring zombie apocalypse sa buong mundo. Si Lou ay nagtaka sa ating bida kung paano nito nalaman ang kanyang mga sinasabi. Ang ating bida ay sinabing matalas ang koneksyon ni Lou dahil alam nitong may darating na apocalypse at agad nag-stock ng maraming supply na pag-alaman din daw ni Brandon na balak nitong bumuo ng isang gang ngayong pagkakataon. Si Lou ay nagulat sa sinabi ng ating bida. Ayon sa kanya piling tao lang daw ang pinagsabihan niya ng bagay tungkol sa pagbuo ng gang kaya naman mas lalo pa siyang naging interesado sa ating bida. Si Brandon ay nilabas ang itim na perlas at sinabi na mukhang gustong malaman ni Lou ang tungkol sa bagay na ito. Ang leader naman ay masaya dahil alam daw ng binata ang kanyang gusto. Minadali niya na din ang ating bida na sabihin na nito ang kanyang buong nalalaman tungkol sa bilog na bagay.
Si Brandon ay napangiti at nagsimulang magpaliwanag na ang virus ay maaaring nanggaling daw sa ibang lugar na ikinalat ng mga ibon at ng mga insekto sa buong mundo. Maaari din daw na ginamit ang virus upang sakupin ang ibang bansa, ngunit aksidenteng hindi na nila ito mapigilan. Sinabi din ni Brandon na malamang nanggaling ang virus sa isang meteor na tumama sa Earth noong nakaraan. Ang ating bida ay sinabi na malamang narinig na daw ni Lou ang mga tsismis na ito, kaya naman naghanda na siyang ipunin ang kanyang mga tauhan para maghanda sa parating na apokalips. Si Lou naman ay hindi tumanggi at inamin na may alam siyang kaunti tungkol sa zombie virus. Medyo matagal na din daw niyang inaalam kung ano ang gamit ng mga perlas sa loob ng ulo ng mga zombie. Tinanong din ni Lou kung gagamitan nga daw ba ng mga perlas ang malaking proyekto na gagawin nito. Si Brandon naman ay sumang-ayon at sinabing kailangan niya ng tulong ng mga tauhan nito upang gawin ang mga preparasyon. Si Lou ay pumayag na tulungan ang ating bida, ngunit kailangan daw muna nitong makita at mahawakan ang kanyang sandata. Siya ay nag-umpisang gumalaw gamit ang kanyang espada. Kaya naman pinaalala ni Lou na hawak pa nila ang buhay ng kayang kapatid na babae. Habang nakatutok ang baril sa bata, sinabi niya din na ayaw naman daw siguro nitong magkaroon ng hindi magandang mangyari. Si Brandon ay seryoso at tuluyan na ding ibinigay ang kanyang sandata. Ngunit ang malaking lalaki ay biglang nabigatan sa sandata. Ang lalaki ay nilapag ang espada at sinabing napakabigat ng sandatang ito. Si Lou ay sinubukan buhatin ito at bigla na lang nanginig ang kamay niya sa bigat nito. Masaya din siya dahil sa mga misteryo na natuklasan niya ngayong araw. Si Lou ay muling sinabi na gawin na ni Brandon ang kailangan nitong gawin. Habang gumagawa ang mga tauhan ni Lou ng mga kailangan ni Brandon, sinabi naman ng ating bida na nagkakaroon ng mga itim na perlas sa ulo ng mga tao sa oras na naging zombie na ang mga ito. Ayon kay Brandon ang mga perlas daw ay may kakaibang enerhiya. Habang naghahanda ang binata sa kanyang ginagawa, sinabi niya naman na pwedeng gamitin ito ng mga tao o kaya naman gamitin ito para gumawa ng mga sandata. Si Lou ay naintriga matapos marinig na pwedeng gamitin ito ng mga tao, kaya naman muli niyang tinanong si Brandon kung lalakas nga daw ba siya kapag kinain niya ang mga itim na perlas. Ang binata ay sinabing maraming sumubok na kainin ito, ngunit ang karamihan ay naging zombie. Agad tinanong ni Lou kung anong nangyari sa ibang kumain ng perlas. Ang ating bida naman ay sinabing mag-focus na muna silang lahat sa kanya dahil isang beses niya lang daw itong ipapakita sa kanila. Si Brandon ay napangiti at sinabing oras na para i-activate ang kanyang ginagawa. Ang ating bida ay nagsimulang gumawa ng kakaiba at ang power supply ng kuryente ay bigla na lang nasira. Ang grupo ay biglang nataranta dahil sa blackout na nangyari. Pati si Lou ay kinabahan matapos mawala ng ilaw. Matapos kunin ang kanyang sandata, ang ating bida naman ay handa na itong iwasiwas sa leader ng kalaban. Si Lou naman ay maswerteng nakaiwas at agad na din na pinagbabaril ang ating bida. Ngunit si Gray at ang manyakol naman ang siyang natamaan ng mga bala. Matapos bumuelo ni Brandon, siya naman ay bigla nang hiniwa ang leader ng grupo. Bago mamatay si Lou siya naman ay napasabi na masyado siyang naging pabaya. Ang ating bida ay seryosong iniisip na kinakailangan daw talagang mamatay ni Lou ngayon kahit anong mangyari. Ayon sa ating bida, naging sobrang sama ni Lou dahil sa paghahasik nito ng kasamaan sa mundo simula noong malaman nito kung paano gumagana ang mga perlas. Matapos humiwa ng ating bida sa ere, ito naman ay nagsanhi para mamatay na ang mga tauhan ni Lou. Ang ating bida ay naging mamamatay tao. Ngunit hindi daw nito pwedeng hayaan na makita ni Vanessa ang mga ganitong klaseng karahasan. Matapos niyang lapitan ang batang babae, iniisip niya naman na sana maka-adapt ang batang babae sa sobrang malupit na mundong ito. Mula sa labas may taong balak pumasok, kaya naman agad naging alerto si Brandon. Ang lalaking lumabas ay si Patrick at bigla namang nagpakilala na siya ang dumating. Ang matabang lalaki ay nakita ang maraming bangkay sa paligid, at siya ay hindi din makapaniwala na naubos lahat ito ni Brandon ng mag-isa. Ang ating bida ay kinuha na ang baril at sinabing tapos niya nang makuha ang ipinunta niya dito sa lugar. Si Patrick ay medyo nainis dahil inakala niyang nandito si Brandon para iligtas si Vanessa. Ang ating bida naman ay ipinaliwanag na malaking bagay ang magkaroon ng baril sa apocalypse dahil marami daw ang pagbabagong pwedeng mangyari kapag nakasalamuha sila ng mga kalaban. Si Patrick ay nagtaka naman kung gagawin niya daw bang laser gun ito ng ating bida. Ang matabang lalaki ay namangha sa planong ginawa ng ating bida para isahan ang mga kalaban. Mula sa isang sulok may nakasipa sa isang bote na agad namang ikinaalerto ni Brandon. Ang babae ay bigla na lang din napasigaw matapos siyang tutukan ng baril at sinabing huwag siyang patayin ng ating bida. Si Brandon ay nagtaka kung ano nga daw ba ang ginagawa ng isang magandang babae dito sa lugar. Ayon sa kanya nagawa daw siyang mahuli ni Lou kaya naman siya ay nakaranas daw ng pang-aalila at pagpapahirap kay Lou. Tinanong ni Brandon kung alam nga daw ba ng babae kung nasaan ang mga supply ni Lou.
Ang dalaga naman ay sinabing alam niya kung nasaan ito, kaya naman dadalhin niya na daw sila dito. Si Patrick ay tinanong ang dalaga, napag-alaman nilang nakatira ito sa west ng syudad at nahiwalay ito sa kapatid niyang babae noong nag-umpisa ang apocalypse. Ang babae ay napansin na hindi na gumagana ang elevator. Sinabi niya na nasa pang-anim na floor pa kung nasaan nakatago ang supply ni Lou. Si Brandon ay sinabing manatili na lang sila Patrick sa isang ligtas na kwarto, habang siya naman ay sasamahan ang babae papunta sa mga supplies. Mula sa mga patay na bangkay, may isang taong gumalaw mula rito, at ito ay si Gray na nanghihina at humihingi ng tulong. Siya ay biglang nagulat dahil namatay na ang boss niyang si Lou. Habang siya ay gumagapang siya naman ay nakakita ng isang perlas sa lapag. Napansin niya ito at agad namang inabot. Matapos niya itong makuha, natandaan niya naman ang mga sinabi ni Brandon kanina na pwede siyang lumakas gamit ito o kaya naman mamatay. Dahil sa kanyang sobrang panghihina siya ay sumugal na para kainin ito. Si Gray ay biglang nakaramdam ng hindi maganda at ang kanyang buong katawan ay nagkaugat. Mula sa labas ng gusali nagsimulang umulan at kumidlat, na agad namang napansin ni Patrick, pati ang batang babae ay bigla na lang din nagising. Si Vanessa ay agad bumangon at tinanong kung nasaan sila. Si Patrick naman ay kwento ang pagkidnap sa kanya ng masasamang tao, at sa pagligtas ni Brandon sa kanya. Tinanong din ang batang babae kung nasaan na nga daw ba ang ating bida. Hindi nagtagal pumasok na sa kwarto si Brandon, kaya naman agad din tinanong ni Vanessa kung kamusta ang kalagayan nito. Tinanong ni Patrick kung marami nga daw bang magandang bagay siyang nakita sa taas. Nasinang-ayunan naman ng ating bida, dahil sa sobrang dami nito magpahinga na daw muna sila at bukas na lang sila kumilos para hakutin ang mga ito. Si Patrick ay tinanong kung nasaan na ang babae. Sinabi naman ni Brandon na wala siyang idea dahil bigla na lang daw itong nawala noong nililibot niya ang kwarto. Si Patrick ay napansin na napakalakas ng ulan sa labas, kaya naman nagtaka siya kung bakit tumakas ang babae. Si Brandon ay muling sinabi na hayaan na nila ito. Inutusan niya din si Patrick na harangan nito ang entrance ng gusali upang hindi makapasok ang mga zombie. Habang nagrereklamo ang matabang lalaki, sinabi naman ni Vanessa na hayaan na nitong magpahinga ang ating bida. Dahil sasamahan niya na lang daw si Patrick. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan may napakaseksi na babae ang naliligo dito. Ang lalaki ay biglang lumitaw, napansin niya din na hindi naging zombie ang dalaga makalipas ang ilang araw, kaya naman desidido na siyang bembangin ito. Ang lalaki ay sinabing walang maibibigay ang babae sa kanya, kundi ang kanyang magandang katawan, kaya naman maging masunurin na daw ito sa kanya, habang nagsusurvive sila sa gitna ng apocalypse. Si Janet ay sumisigaw at humihingi ng tulong. Ngunit ang lalaki naman ay sinabing malakas ang ulan sa labas, kaya naman walang sinuman ang makakarinig kay Janet. Mula sa labas nagkaroon ng malakas na puwersa, na nagawang masira ang pader at salamin ng lugar. Ang dalawa ay napansin ito, kaya naman agad na ding lumabas ang lalaki para tignan kung sino daw ang istorbo sa kanyang kasiyahan. Ang kupal ay biglang nagulat, habang si Janet naman ay narinig mula sa banyo ang malakas na pagsigaw ng lalaki. Siya ay biglang pumunta sa ingay at nagulat sa kanyang nakita. Dahil ang lalaki ay pinatay ng isang nakakatakot na halimaw. Ang halimaw ay ibinato sa pader ang lalaki, kaya naman bigla na lang napasigaw ang dalaga. Ang halimaw ay napansin si Janet, at ito ay nagtangkang lumapit sa dalaga, kaya naman ito ay bigla na lang napasigaw at sinabing lumayo ang halimaw sa kanya. Si Gray ay nagtaka sa sinasabi ng babae, matapos makita ang mukha niya sa salamin, siya naman ay napaluhod habang sinasabing hindi siya halimaw. Si Gray ay nagtaka kung paano nga daw ba siya naging ganito, bigla din siyang napadabog dahil ayaw niya daw ang maging halimaw. Si Janet ay nagtaka kung sino ang lalaki. Ayon kay Gray binaril daw siya dahil sa kanyang panghihina kumain daw siya ng energy metal at nag-umpisa siyang maging halimaw. Si Janet ay walang maintindihan sa sinasabi ni Gray. Ayon sa kanya nalaman niya daw sa lalaking si Brandon ang tungkol sa perlas, kinain niya na din daw ito dahil mamamatay na daw siya. Si Janet naman ay nagulat matapos marinig ang pangalan ng ating bida. Dahil sa kanyang galit siya ay lumapit kay Gray at tinanong kung kilala nga daw ba talaga nito si Brandon. Ang dalaga ay agad tinanong kung saan nito huling nakita ang ating bida. Si Gray ay kwento ang mga nangyari sa dalaga at kung saan niya huli itong nakita. Dahil sa inis ni Janet, agad niyang sinabi na dalhin siya nito kay Brandon upang mapatay niya ito. Si Gray naman ay natatakot dahil sobrang lakas daw nito gamit ang kanyang sandata. Tinanong niya din kung may galit nga daw ba ang dalaga sa ating bida. Ayon kay Janet kasalanan daw ni Brandon kung bakit siya naghihirap ngayon, kaya naman sinabi niyang magkalaban sila ni Brandon. Ang dalaga ay sinabing napakalakas ni Gray dahil sa pagpatay nito sa manyakol ng isang atake lamang. Ayon kay Gray may pakiramdam daw siyang lumakas siya, ngunit hindi niya pa ito tuluyang nakokontrol. Tinanong niya din si Janet kung bakit hindi ito natatakot sa kanya. Ang dalagang may malaking kokomelon naman ay biglang tumawa, hinawakan niya din si Gray at sinabing napakalakas nito,
kaya naman humingi siya ng pabor na patayin si Brandon, kapalit nito gawin daw ni Gray ang gusto niyang gawin sa kanya. Ang lalaki naman ay natuwa sa kanyang narinig, at agad sinabing tutulungan niya ang dalaga patayin ang ating bida. Si Janet naman ay masaya matapos niyang mapaamo ang halimaw. Si Gray ay biglang napasigaw na ipinagtaka naman ng dalaga. Ang pagsigaw ni Gray ay nagpatuloy hanggang sa nalipat na ang eksena sa base ni Lou. Mula dito naghahanda na ang tatlo para kunin ang mga supply at para sila ay makaalis. Matapos magkaroon ng bagong lagayan ng espada, sinabi naman ni Brandon na bilisan na ng dalawa upang makaalis na sila dito sa lugar. Habang sila ay pababa na sa gusali, si Patrick naman ay inakalang maraming baril ang grupo, ngunit lumalabas na ang leader lang daw pala nila ang may baril. Si Patrick ay bigla ding nagulat matapos niyang makita na nasira ang kanyang sasakyan. Habang patuloy siyang umiiyak dahil hindi niya mabuksan ang pintuan, ang ating bida naman ay nagtaka kung ano ang may gawa nito. Si Brandon ay pinaalis ang matabang lalaki at sinabing hihiwain niya ito. Matapos mahiwa ang sasakyan, si Patrick naman ay namangha dahil naging convertible na ang kanyang sasakyan. Matapos makasakay masaya naman siya dahil kaya pa daw nitong umandar. Tinanong ni Patrick kung tutuloy na daw ba sila para hanapin ang tatay ni Vanessa, na sinang-ayunan naman ni Brandon. Ilang sandali pa sila ay nasa biyahe na, habang si Patrick naman masayang nagmamaneho ng bagong style niyang sasakyan. Ang ating bida ay may napansin habang sila ay nasa daan, at ito ay ang kanyang mga kaklase. Masaya din siyang makita ang mga ito, at sinabing hindi niya akalain na buhay pa ang kanyang mga kaklase. Habang sila ay patuloy na tumatakbo, ang paa naman ng isang babae ay nawala sa balanse. Ang kanyang mga kaklase ay nag-alala sa kanya dahil siya ay hindi na kayang tumakbo. Habang palapit na ang mga zombie sa grupo, ang paghiwa naman sa ere ay nagawang mahati ang mga ulo ng mga zombie na kagagawan ng ating bida. Ang kanyang mga kaklase ay nagulat dahil muli nilang nakita ang kanilang kaklase. Si Brandon ay nakangiting binati sila dahil sa muli na naman daw silang nagkita. Ang kanyang mga kaklase ay nagpasalamat sa kanya dahil kung hindi daw dahil sa ating bida patay na daw sila. Ang isang lalaki ay namangha sa espada ni Brandon at tinanong kung saan niya ito nakuha. Siya naman ay sinabing papunta siya sa Nan City, kaya naman tinanong niya din sila kung saan nga daw ba sila pupunta. Ang lalaki naman ay sinabing nabalitaan nilang may ligtas na kampo sa isla sa gitna ng sapa kaya naman balak daw nilang pumunta sa lugar. Ang isang lalaki ay napansin ang sasakyan ng ating bida, kaya naman sinabi ng lalaki na ihatid niya na lang sila sa pupuntahan nila. Sinabi din ng isang babae na simula kahapon hindi pa sila kumakain, kaya naman humingi siya ng pagkain sa ating bida. Napansin ni Vanessa na mukhang may malaking problema ang mga kaklase ni Brandon, ngunit si Patrick naman ay napansin na tumitingin sila sa kanyang sasakyan, kaya naman muli na naman niyang pinagmayabang kung gaano kaganda ang kanyang sasakyan. Ang ating bida ay bigla silang pinatahimik dahil sa kanilang pagiging maingay. Sinabi ng ating bida na malapit nang maubos ang kanilang gasolina, kaya naman hindi niya daw sila maihahatid. Pwede din daw siyang magbigay ng kaunting pagkain sa kanila, ngunit kailangan daw nilang tulungan siya. Ang kanyang mga kaklase naman ay sinabing kahit ano gagawin nila kapalit ng pagkain. Si Brandon ay napangiti. Tinawag niya din si Patrick at sinabing sabihin nito ang patakaran sa kanyang mga kaklase. Ang matabang lalaki naman ay natuwa dahil oras na daw ng kanyang eksena. Ang mga zombie ay palapit na sa kanilang grupo. Sinabi din ni Brandon na papatayin niya ang mga zombie, habang sila naman daw ang maglilinis ng mga ito na kanila namang ipinagtaka. Si Patrick ay tinawag ang kanilang atensyon at sinabing ipapakita niya sa kanila ang dapat gawin. Matapos tanggalin ang perlas sa ulo ng zombie, pinakita niya naman ito at sinabing ito ang kailangan nilang makuha. Ang mga kaklase naman ng ating bida ay nagulat matapos malaman ang kanilang gagawin. Si Vanessa ay nagawa ding makatanggal ng perlas, at sinabing madali lang ang gawain ito dahil sa malambot lang daw ang ulo ng mga zombie. Ang lalaki naman ay nagugulat sa ginagawa ni Vanessa, kaya naman napaisip siya kung gaano nga daw ba kahirap ang sitwasyon na kinaharap nila. Si Patrick ay binigyan na sila ng mga gamit upang sila ay makapagsimula na. Ang isa niyang kaklase ay pinapanood si Brandon, at nagtataka kung anong gagawin ng ating bida sa mga bagay na ito. Makalipas ng 2 oras nilang pag-iipon ng mga perlas, sila ay nakaipon na ng napakarami. Dahil tapos na ang kanilang trabaho, sinabi naman ni Brandon na bigyan niya na sila ng mga pagkain. Si Patrick naman ay nainis sa ating bida dahil sa pagbigay daw nito ng kanyang pagkain nang wala ang kanyang permiso. Habang nagpapakita ng nakakaawang mukha ang mga estudyante, si Patrick naman ay iniisip na ayaw niyang mag-share ng pagkain sa ibang tao. Mula sa kawalan may parating na halimaw, at ito ay bumagsak ng malakas sa sasakyan ni Patrick, na ikinagulat naman ng lahat na makita. Ang halimaw ay isang dambuhala at bigla na lamang napasigaw. Si Brandon ay nagulat at napaisip kung ano ang ginagawa ng isang mutant ability user sa lugar na ito. Si Brandon ay pinatakbo na ang lahat
habang ang halimaw naman ay naghanda na para umatake sa ating bida. Ang pagsugod ay nagawang maiwasan ni Brandon, habang siya naman ay bigla na din umatake, na nagawa din namang maiwasan ng halimaw. Matapos tumalon pababa ni Gray, si Janet naman ay biglang lumitaw sa kawalan habang pumapalakpak at sinabing masaya siyang makita ang ating bida. Si Brandon ay muli na namang nagulat pati na din ang kanyang mga kaklase. Si Janet ay patuloy nagsasaya habang sinasabi na gusto niyang makitang mamatay ang ating bida ngayon mismo. Kaya naman inutusan niya na si Gray na patayin si Brandon. Ang ating bida naman ay nagtaka kung bakit nagkaroon ng kakamping mutant si Janet. Ang dalawa ay tuluyan ng nagkasabay para sumugod sa isa't isa, habang sila Vanessa naman ay nag-alala para sa ating bida. Mula sa kawalan may apoy na bola ang bumubulusok na agad namang tumama sa pagitan ng dalawa. Mula sa malayo ang mga kaklase ni Brandon ay nagtaka kung ano ang nilalang na ito. Mula naman sa malapitan makikitang ito ay isa na namang mutant na nababalutan ng apoy. Mula sa isang yate, ang isang lalaki naman ay naninigarilyo, sinabi niya din na hindi kayang lumangoy ng mga zombie o kaya naman lumipad ng mga ito, kaya naman dito daw ang pinakaligtas na lugar na sinang-ayunan naman ng kanyang alalay. Ang lalaki ay binabalak na nakawan ng mga supply ang ibang yate kapag naubos na ang kanilang supply upang maipagpatuloy nila ang masarap nilang pamumuhay. Ang isang yate ay bigla na lang nasira na kanila namang ikinagulat at ipinagtaka hanggang sa ang isang mutant ay bigla na lang lumitaw sa kanilang harapan. Ang mutant ay biglang sumigaw habang ito ay sumusugod, kaya naman ang dalawa ay wala nang nagawa at napasigaw na lamang. Ang eksena ay nalipat sa kasalukuyan, kung saan ang mga nasa lugar ay napansin na ang bagong dating na mutant. Si Brandon ay muling nagulat dahil sa may panibagong malakas na mutant na naman ang dumating. Ang dalaga ay bigla ding nagtaka sa kung ano nga daw ba ang dumating, kaya naman tinanong niya si Gray kung kakilala niya nga daw ba ang nilalang na ito, ngunit sinabi naman ni Gray na hindi niya ito kilala. Ang umaapoy na mutant ay bigla na lang tumalon at ito naman ay pasugod kay Gray. Dahil sa biglaang pag-atake nito sa kapwa niya mutant, ang dalawa naman ay nagulat. Matapos niyang mapabagsak si Gray, siya naman ay nagtaka kung bakit ito biglang umaatake sa kanya. Si Gray ay naghandang sumipa, kaya naman ito ay bigla na lang din tumilapon sa sasakyan ni Patrick. Ang apoy na mutant ay bumuga ng apoy, habang sila Brandon naman ay pinagmamasdan ang laban ng dalawang mutant. Pati si Patrick ay naiyak na lang matapos makitang makawawa ang kanyang sasakyan. Si Brandon ay sinabing huwag na nilang alalahanin ang sasakyan at simulan na daw nilang tumakbo. Dahil sa pagtakbong ginagawa nila Brandon, si Janet naman ay muling nainis. Muling inutusan ng dalaga si Gray na habulin nito ang tumatakas na si Brandon, ngunit sinabi naman ni Gray na abala siyang kalabanin ang mutant na bagong dating. Ang mutant ay biglang bumuga ng apoy at ito naman ay papunta kay Vanessa. Matapos tumama ng pag-atake, ang bata naman ay nailigtas dahil sa kagagawan ng ating bida. Habang may nakaharang na apoy ang mga kaklase niya naman ay nag-alala kanila Brandon. Ang ating bida ay muling sinabihan ang kanyang mga kaklase na huwag silang huminto sa pagtakbo at maghanap ng ligtas na lugar na kanila namang sinang-ayunan. Si Patrick ay nag-alala at tinanong kung saan na sila pupunta. Habang naiinis ang ating bida, napansin niya naman ang isang underground parking area. Sila Brandon ay agad nang pumunta sa lugar. Ang dalawang mutant ay napahinto at hinihingal sa gitna ng laban. Sinabi din ni Gray na bakit hindi na lang daw muna sila mag-usap ng kanyang kapwa mutant. Si Gray ay tinanong ang mutant kung kumain din daw ba ito ng itim na perlas at naging halimaw. Ang apoy na mutant ay tila may naalala, bigla na lang din siyang napayuko habang sinasabi na ayaw niyang kainin ang itim na perlas. Si Lubu ay pinag-eksperimentuhan daw ng mga tao at biglang pinakain ng itim na perlas. Dahil sa sobrang inis niya, siya naman ay ginustong patayin ang mga taong gumawa sa kanya ng ganito. Matapos malaman ang kwento ni Alab, si Gray naman ay sinabing pareho lang ang kanilang pinagdaanan, kaya naman naiintindihan niya daw ito. Si Janet naman ay tinanong kung tapos na nga daw ba silang magdrama. Sinabi niya din na nakatakas na ang ating bida, at hindi na nila alam kung saan ito nagpunta. Si Gray naman ay sinabing huwag mag-alala si Janet dahil kaya niya daw masundan ang amoy nito. Si Lubu ay nagtaka kung anong ginagawa nila. Kaya naman sinabi ni Gray na gusto nilang mahuli si Brandon, mukhang madami din daw itong alam tungkol sa itim na perlas. Kaya naman umaasa daw si Gray na baka alam nito kung paano sila magiging tao muli. Dahil sa narinig niyang sinabi ni Gray, sinabi niya namang gusto niyang sumama sa kanilang dalawa. Mula sa underground parking area, ang grupo ay tumatakbo mula rito. Napansin din ni Patrick na wala nang gaanong ingay sa labas, ngunit si Brandon ay pinatahimik ang matabang lalaki. Mula sa kawalan may biglang lumipad na kotse na nagawang makapagpahinto sa grupo ng ating bida. Si Gray ay bigla na lang din lumitaw sa kanilang harapan at sinabing hindi pa tapos ang kanilang laban ni Brandon. Si Gray ay sinabing sabihin ni Brandon ang sekreto tungkol sa itim na perlas bago niya ito patayin.
Pinayuhan niya din ito dahil hindi na daw ito makakatakas ngayong pagkakataon. Habang naiinis si Brandon, inutusan niya naman na ang dalawa na umalis na dito sa lugar habang inaabala niya ang mutant. Sila Patrick naman ay natigilan matapos lumitaw si Lubu sa kanilang harapan, kaya naman napasabi na lang ang matabang lalaki na napaligiran na sila ng mga kalaban. Habang tumatawa si Janet, sinabi niya namang wala nang taka si Brandon, kaya naman huwag na daw itong lumaban at hayaan na lang ang sarili niyang patayin siya ni Janet. Habang naiinis ang ating bida sa dalaga, sinabihan niya naman sila Patrick na pumunta muna sa isang sulok at huwag lumapit sa kanya. Si Gray ay bigla nang sumugod matapos siyang utusan ni Janet. Si Brandon ay naghanda sa parating na atake at nagawang makaiwas sa ginawa ni Gray. Ang ating bida naman ay nilabas ang kanyang pistol at biglang nagpaputok na nagawa namang matamaan ang dalaga. Matapos niyang mapasigaw sa sakit, si Gray naman ay biglang nag-alala kay Janet. Muling bumaril si Brandon, ngunit nagawa naman na itong masangga ni Gray. Ang binata ay hindi tumigil sa pag-atake, ngunit si Gray naman ay nagawang iligtas ang dalaga. Si Lubu ay nagpa siyang sumugod na agad namang naiwasan ni Brandon. Habang siya ay bumubuga ng apoy, nagawa naman itong masangga ng ating bida gamit ang kanyang sandata. Habang nanunood sila Vanessa sa isang sulok, siya naman ay nag-alala para kay Brandon. Gamit ang kanyang maliit na palakol, ito naman ay kanyang ibinato sa mutant. Ito ay tumama sa halimaw ngunit walang epekto. Matapos makuha ang atensyon ng halimaw, si Brandon naman ay agad umatake sa mutant. Ito ay hindi tumama ng direkta sa halimaw, ngunit nagawa nitong matamaan ang tubo ng tubig na nagawa namang mapatay ang apoy ni Lubu sa kanyang buong katawan. Si Brandon ay muling umatake na nagawa namang maputol ang isang kamay ni Lubu. Habang siya ay sumisigaw sa sobrang sakit, ang ating bida naman ay muling sumugod na naiwasan naman ng mutant. Ito ay mabilis din na kumilos at ang tatlo ay nagsama-sama na. Si Gray ay sinabing maghintay lang si Brandon dahil pagbabayarin niya daw ito sa hinaharap. Ang tatlo ay mabilis nang tumakbo at nakatakas. Habang siya ay seryoso sa nangyaring laban, siya naman ay bigla na lang bumagsak na ipinag-alala naman ni Vanessa. Tinanong niya kung may injury ang ating bida, ngunit sinabi naman nitong wala siyang anumang sugat o injury. Sinabi ni Brandon na mabuti ang kanyang pakiramdam dahil nagawa niyang maitaboy ang hindi inaasahan na dalawang ability users. Si Patrick ay nagtaka sa binanggit ng ating bida at tinanong kung anong nalalaman niya tungkol sa kanila. Ayon sa ating bida, nagtatransform daw ang mga tao kapag sila ay nagawang kumain ng itim na perlas, ngunit ang karamihan dito ay nagiging zombie lamang. Sinabi din ni Brandon na tanging 1:10,000 lamang ang chance na magkaroon ng isang mutant at ang mga type na may natitira pang alaala sa kanilang nakaraan ay napakadalang makita. Tinanong ni Patrick kung paano ito nalaman lahat ni Brandon. Ang ating bida naman ay tahimik lang at sinabing sa susunod niya na lang sasabihin sa kanila dahil sa ngayon kailangan na daw nilang makaalis dito sa lugar. Si Patrick ay muling nataranta matapos niyang maalala ang kanyang sasakyan. Si Brandon ay sinabing hindi na ito katulad ng kanyang nakaraang buhay dahil ngayong pagkakataon nagiging mabilis na daw ang progress ng apocalypse. Ang ating bida ay iniisip na kailangan niya ng mas makagawa pa ng mas malakas na sandata bago pa dumating ang mas malalakas na kalaban. Habang malakas ang ulan sa labas, ang grupo naman ni Brandon ay nakabalik na sa kanilang sasakyan. Si Patrick ay umiiyak dahil sa nasira na ang kanilang sasakyan dahil sa matinding bugbog na natanggap nito kanina. Si Patrick ay nagbigay ng mga talukbong nila para sa ulan. Tinanong niya din sila kung sisilong na muna ba sila o kaya naman magpapatuloy para maghanap ng sasakyan. Ang ating bida ay kinamusta ang kalagayan ng bata. Sinabi niya naman na alam niya ang lugar na ito. Ayon sa kanya, malapit daw dito ang lugar kung saan nakatira ang kaibigan ng kanyang tatay. Ang batang babae ay itinuro ang burol at sinabing dito nila matatagpuan ang bahay ng kaibigan ng kanyang tatay. Tinanong ni Patrick kung buhay pa daw ba ang taong ito. Sinabi ni Vanessa na wala siyang idea, weirdo din daw ang lalaking ito, ngunit ito ay mabait. Ayon sa kanya, malaki daw ang bahay nito, may matataas na pader at may napakaraming computer. Si Brandon ay bigla namang naintriga sa sinabi ni Vanessa. Nagtaka naman si Patrick kung nagpapatakbo daw ba ito ng computer shop. Sinabi niya din na hindi nila kailangan ngayon ng maraming computer dahil kailangan daw nila sa ngayon ay maraming pagkain. Si Brandon naman ay sinabing puntahan nila ang lugar na sinasabi ni Vanessa dahil baka matagpuan daw nila ang tatay niya sa lugar na ito. Mula sa kanilang likod ay may biglaang parating na mga zombie, kaya naman si Brandon ay sinabing papatayin niya na ito ng mabilisan habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang pupuntahan. Mula sa ibang lugar naman si Gray ay pumapatay ng mga zombie at nagsimulang kumuha ng mga perlas. Umalis din ito agad matapos makakuha ng perlas. Ilang sandali pa, siya ay dumating na sa kinaroroonan ni Lubu. Habang nanghihina ang dalaga, sinabi naman ni Gray na nakakuha na siya ng pinapakuha ni Janet. Habang nanghihina, sinabi niya namang kakainin niya lahat ang dinala ni Gray
kaya naman muli niyang tinanong si Janet kung sigurado nga daw ba ito sa gusto niyang gawin. Ang dalaga ay biglang nagalit at sinabing ibigay na nito ang mga itim na perlas at lumabas na muna si Gray. Ilang sandali pa, si Gray ay lumabas na. Si Lubu ay tinanong kung kumain na nga daw ba ang dalaga ng perlas. Ngunit sinabi naman ni Gray na hindi pa, dahil nagdadalawang isip pa daw ito. Si Lubu naman ay sinabing hindi maganda ang kumain ng itim na perlas, dahil pwede daw ang mamatay ang kakain nito o kaya naman maging isang halimaw. Si Gray naman ay sinabing ayaw niyang mamatay si Janet, habang si Lubu naman ay sinabing siguradong mamamatay ang dalaga kapag tumagal pa ito at hindi nagamot agad ng propesyonal na doktor. Si Gray ay malungkot dahil mukhang pagkain na lang daw sa itim na perlas ang opsyon ni Janet. Sinabi naman ni Lubu na ayos lang kung magiging halimaw si Janet, dahil katulad nila wala na silang kakatakutan mapatao man ito o kaya naman mga zombie. Habang siya ay nagwawala, sinabi niya namang maghihiganti sila sa mga taong naglagay sa kanila sa ganitong sitwasyon. Si Gray naman ay pinaalala na may mga tao pang katulad ni Brandon, kaya naman hindi pa daw sila ligtas. Napansin din ni Gray ang kamay nito na hindi pa din tumutubo. Sinabi naman ni Lubu na napakalakas ng ating bida, lalo na ng sandata nito, dahil nagawa daw nitong masangga ang kanyang apoy kanina. Si Gray ay muling sinabi na kailangan nilang magtulungan upang mahuli nila si Brandon, ito-torture din daw nila ito, upang mas malaman pa ang tungkol sa perlas, lalo na kung paano daw sila makakabalik sa pagiging tao. Si Lubu ay nagpakilala bilang Lubu. Si Gray naman ay nagpakilala din habang sila ay nagkakamayan simbolo ng kanilang pagtutulungan. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan ang ating bida ay patuloy pumapatay ng mga zombie. Habang nagpapakita ng pagod si Brandon, napansin naman ni Patrick na hindi na ayos ang itsura ng ating bida, kaya naman nirekomenda niyang tumigil na muna sila at magpahinga sa isang ligtas na lugar. Ang ating bida naman ay sinabing huwag silang mag-alala sa kanya, tinanong niya din kung gaano pa kalayo ang kanilang pupuntahan. Ayon kay Vanessa, kailangan na lang daw nilang lagpasan ang tunnel at umakyat pa ng kaunti. Si Patrick ay napansin naman na malalim ang tubig sa tunnel, kaya naman mukhang barado daw ang drainage ng lugar. Ang ating bida ay napansin ang isang kahoy na lumulutang, kaya naman sinabi niyang tumungtong si Vanessa dito habang tinutulak niya ito. Ilang sandali pa, sila ay nagpatuloy na sa loob ng tunnel. Si Patrick ay kinakabahan dahil sa dilim ng lugar, sinabi niya din na sana walang zombie sa ilalim ng tubig. Si Vanessa ay may napansin sa ating bida, at ito ay ang panghihina ni Brandon, hindi nagtagal bumagsak na din ang ating bida, na ipinag-alala naman ni Vanessa. Habang lumulubog sa tubig ang ating bida, ang eksena naman ay nalipat sa ibang lugar, kung saan sila Gray ay napansin na walang tigil ang napakalakas na ulan na ito. Napansin din nila na bumaha sa mga kalsada dahil sa lakas ng ulan. Si Gray ay may gusto daw sabihin kay Janet, ngunit ang dalaga naman ay biglang nabalutan ng kakaibang enerhiya habang siya ay nahihirapan. Si Gray ay kinabahan sa nangyayari kay Janet dahil ito ay nagsimulang magkaroon ng mga ugat sa kanyang katawan. Si Lubu ay pumasok at nagtaka kung anong nangyayari, at ang lugar naman ay bigla na lang nagkaroon ng matinding pagsabog. Ang eksena ay nalipat sa nakaraang buhay ni Brandon, kung saan si Janet ay tinatanong kung saan nagtatago ang kasamahan niyang mechanic. Habang siya ay pinipilit mapagsalita ang ating bida, si Brandon naman ay pinagmumura lang ang dalaga. Dahil sa pagiging makulit ni Brandon, ito naman ay kanyang pinalublob sa tubig. Mula sa ibang lugar, ang ating bida ay paunti-unting nagkaroon ng malay. Matapos niyang mapagtanto ang nangyayari, siya naman ay agad bumangon at agad namang napansin si Vanessa sa kanyang kama. Si Vanessa ay paunti-unting nagising, kaya naman bigla na lang itong naging masaya matapos makitang gising na ang ating bida. Si Brandon ay nagtaka kung nasaan sila, kaya naman sinabi ni Vanessa na nasa bahay na sila ng kaibigan ng kanyang tatay. Si Patrick ay dumating na may dalang pagkain habang sinasabi na isang araw ng tulog ang ating bida. Si Brandon naman ay nagtaka kung bakit nandito pa din daw si Patrick. Ang matabang lalaki naman ay sinabing huwag masungit ang ating bida dahil napagod daw sila kabubuhat sa kanya. Habang siya ay nagtataka kung paano nila siya binuhat papunta dito, may isang matandang lalaki naman ang dumating at nagtataka kung paano sila napadpad sa kanyang lugar. Dahil sa grupo nila na may isang bata, isang estudyante at isang matabang lalaki, hindi daw makapaniwala ang matanda na nakarating sila dito. Kung hindi niya din daw nakita ang paraan nila ng pagpunta dito sa lugar, malamang hindi daw siya maniniwala sa kanilang kwento. Si Vanessa ay masayang makita ang matanda at ito ay tinawag niya din na Lolo Zhang. Ayon kay Patrick, binuhat nila si Brandon matapos nitong mawalan ng malay dahil sa surveillance camera sa paligid nakita daw sila ni Zhang. Dahil sa nakilala agad ng matanda si Vanessa, agad din daw itong pumunta gamit ang kotse para sunduin sila. Si Brandon ay nagtaka kung nakita daw ba talaga ng matanda ang lahat na kanya namang sinang-ayunan. Ayon kay Zhang, para daw pipino ang mga zombie sa sandatang dala ng ating bida,
kaya naman tinanong niya kung saan ito nakuha ni Brandon. Ang ating bida ay agad nagpasalamat, ngunit hindi niya daw pwedeng sabihin sa matanda ang tungkol sa sandata. Sinabi niya na din na ibalik na ng matanda ang kanyang sandata. Si Brandon ay bigla namang natumba dahil sa kanyang panghihina. Si Zhang ay napansin na napagod ang ating bida matapos nitong iwasiwas ang kanyang sandata ng maraming beses. Ang matanda ay nagpakilala bilang si Professor Zhang. Ayon sa kanya, nasa bahay at laboratorio niya daw sila. Si Brandon ay naintriga sa pangalang Professor Zhang. Ayon sa ating bida, si Professor Zhang daw ang taong unang nakatuklas sa itim na perlas at ang taong nagbigay din nito ng pangalan. Ayon kay Brandon, si Professor Zhang daw ang tinitingala ng mga mechanic noon, kaya naman hindi siya makapaniwala na nasa harap niya ngayon ang taong ito. Ang ating bida ay tinanong kung siya nga daw ba talaga si Professor Zhang. Ngunit ang matanda naman ay biglang sinabi na nagkukunwaring professor lang daw siya at gumagawa lamang ng mga gawain dito sa lugar. Si Brandon naman ay biglang nadismaya at iniisip na sayang lang ang naging paghanga niya sa matanda kanina. Ang matanda ay sinabing nakakamangha daw talaga ang sandata ng ating bida, kaya naman hayaan daw sana siya ni Brandon na pag-aralan ito para sa hinaharap ng sangkatauhan. Ang ating bida ay iniisip pa din na may posibilidad na siya ang professor sa kanyang nakaraang buhay, kaya naman makakabuti daw ito para sa kanya. Si Brandon ay sinabing may mas maganda siyang ipapa-research sa matanda, na agad niya namang tinanong kung ano. Ang binata ay napangiti at sinabing buhay na zombie ang gusto niyang pag-aralan ng matanda. Ilang sandali pa, sila ay papunta na kung saan nakalagay ang sandata ni Brandon. Ayon kay Zhang, tinignan niya lang daw ito, ngunit hindi niya pinakialamanan. Si Brandon ay binuhat na ito ng napakadali, habang ang matanda naman ay namangha dahil muntikan na daw mabali ang kanyang likod mabuhat lang ang espadang ito. Si Brandon ay napansin ang magandang pasilidad ng matanda, kaya naman gamit ang lugar na ito, makakabuo daw siya ng mas malakas pang mga sandata. Ang matanda ay nagulat sa sinabi ng binata, at tinanong kung siya nga daw ba ang gumawa ng espada, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Ang matanda naman ay nabuhayan, at sinabing gusto niyang makitang gumawa ng sandata si Brandon. Ang ating bida naman ay hindi pumayag, kaya naman ang matanda ay parang bata na pinilit ang ating bida. Sinabi din ni Brandon na bigyan siya nito araw-araw ng masarap na pagkain. Sa ganoong paraan papayag daw siyang manuod ang matanda sa kanyang gagawing sandata. Mula sa isang computer na nakabukas, ang identity ng ating bida ay nandito habang kay Patrick ay sinasabing hindi ito mahanap. Habang naglalakad ang mga zombie sa syudad, si Vanessa naman ay matyagang nagbabantay mula sa mga security camera. Hindi nagtagal ang matanda ay biglang dumating at sinabing inaasahan niya nang nandito ang batang babae. Si Vanessa naman ay sinabing gusto niyang makatulong sa abot ng kanyang makakaya, kaya naman si Zhang ay sinabihang maganda ang ginagawa ng batang babae. Ang matanda ay humingi ng pasensya kung hindi nito makita ang kanyang tatay dahil maliit lang daw ang sakop ang naaabot ng kanyang mga security camera. Ang batang babae naman ay sinabing isang mabait na tao ang kanyang tatay, kaya naman siguradong magiging ayos lang daw ito. Ang matanda ay bumulong at tinanong kung ligtas nga daw ba makasama ang dalawa niyang kasama. Ayon kay Zhang, hindi daw normal ang ating bida dahil sa murang edad napaka-advanced na daw ng nagagawa nitong teknolohiya. Napansin niya din ang mga mata nito na para bang isang mamamatay tao. Habang sinasabi ni Zhang na may mali sa pagkatao ni Patrick, ito naman ay nasa likod lang ng matanda, kaya naman ito ay biglang nainis at sinabing huwag itong nagbabanggit ng masama sa ibang tao. Ang matabang lalaki ay sinabi na mukhang mas kahina-hinala ang matanda dahil sa laki ng lugar nito, siya lang daw ang nakatirang tao dito. Dahil sa kakaibang lugar ng matanda, at pati na din sa mga napakaraming supplies, sinabi ni Patrick na si Zhang daw ang tunay na kahina-hinala. Ang matanda ay bigla na lang napasigaw at sinabing walang alam si Patrick. Ayon sa matanda, matagal niya na daw inaasahan na magkakaroon ng apokalips, kaya naman matagal na din daw siyang nakapaghanda. Sinabi niya din na makapal ang mukha ni Patrick dahil kinakain daw nito ang kanyang pagkain at nakikitulog dito, ngunit marami pa daw itong sinasabi sa kanya. Nilinaw din ng matanda na ang tanging gusto niya ay masagip ang buong sangkatauhan. Habang naiinis pa din ang matabang lalaki, sinabi naman ni Patrick na walang pakialam ang matanda sa privacy ng iba dahil sa pag-hack nito ng mga security camera. Kaya naman ang matanda ay ipinaalala na kung hindi dahil sa kanya, hindi daw sila makakarating ng ligtas dito. Habang pinapahinto ni Vanessa ang dalawa sa kanilang pag-aaway, si Brandon naman ay biglang tinusok si Patrick na kanya namang ipinagtaka, ngunit sinabihan niya itong huwag gumalaw. Ang ating bida ay kinuhanan ng dugo si Patrick, kaya naman tinanong niya kung ano ang gagawin ni Brandon dito. Sinabi niya naman na kinuha niya ito dahil kailangan niya ito. Ayon sa ating bida, hindi magtatagal at mag-evolve na ang mga zombie. Kaya naman wala na daw silang natitirang oras. Sinabi niya din na may parating na mas malala pa sa mga nakaraan, kaya naman maghanda daw silang mabuti.
Habang nagtataka ang matanda sa sinabing pag-evolve ng mga zombie, nalipat naman ang eksena sa ibang lugar, kung saan ang mga kaklase ni Brandon ay nakitang napakaraming zombie sa paligid. Dahil sa sama ng panahon at baha sa syudad, nagtaka naman sila kung ano na ang kanilang gagawin. Habang umiiyak ang lalaki sa walang malay niyang kaklase, sinabi naman ni Afeng na hindi sila makakaalis dahil sa dami ng zombie, dahil sa wala din silang mahanap na pagkain sa lugar na ito, mamamatay na daw sila sa gutom. Ngunit si Afeng ay sinabing may alam siyang paraan. Matapos ilabas ang mga itim na perlas, sinabi niya naman na nagtago siya ng mga ilan nito kanina noong tinulungan nila ang ating bida. Ayon kay Afeng, sinabi niyang narinig niya ang usapan ng dalawang mutant kanina, na pwede silang maging katulad ng dalawang mutant kapag kinain nila ito, kaya naman binabalak din ni Afeng na kainin ito. Ang isang lalaki ay tinanong si Afeng kung sigurado nga daw ba siyang kakainin niya ito. Ayon sa kanya, kapag naging mutant sila makakaalis na daw sila sa lugar na ito at magagawang makasurvive sa apocalypse. Ang isang lalaki ay nagtaka sa kanyang nakita, dahil mula sa hindi kalayuan ay may namumuong kakaiba na kulay lila. Ang grupo ng estudyante ay napansin ito at sinabing ito ay isang ipo-ipo. Ang eksena ay nalipat sa ating bida, kung saan siya ay abala sa ginagawa niyang sa sandata. Si Patrick ay pinagmamasdan si Brandon at sinabing hindi niya alam kung ano nga daw ba ang ginagawang sandata ng ating bida. Si Zhang naman ay pinaalala na gagawa daw ito ng mas malakas pang sandata, kaya naman tinanong niya din na kung mag-evolve nga daw ba talaga ang mga zombie katulad ng dalawang mutant na binanggit nila sa kanya. Agad namang sinabi ni Patrick na siguradong katapusan na nila kapag nangyari yon dahil wala man lang daw matinong sandata ang base ng matanda. Si Zhang ay sinabing shelter ang gusto niyang gawin dito sa lugar at hindi isang kampo ng militar. Si Patrick naman ay sinabi din na walang kwenta ang base ng matanda kung wala itong mga sandata. Habang patuloy na nagtatalo ang dalawa, si Vanessa naman ay tumatakbong tinawag si Zhang at sinabing nakita niya ang kanyang tatay sa security camera.